Mr. Silent Channel. Kabanata 881 hanggang 870. Ang Sigod Island ay nawala, at ang Sigod Lake ay tuyo. Sa pagtingin sa paligid, ang tanging nakikita ni Tang Wulan ay itim. Ang isang piraso ng itim na itim ay parang isang kalaliman, na lumulubog sa isang malaking hukay na 1,000 talampakan sa lupa. Shrek Academy ba ito? Shrek City ba ito? Ngunit sa sandaling ito, walang katapusang kadiliman lang ang nakikita nila. Ang 7 Shrek Monsters ay bumangon mula sa lupa, ang kanilang mga mata ay mapurol, at ang mga ekspresyon ng lahat ay matigas. Sa sandaling ito, malinaw na nabawi nila ang kanilang kakayahang magsalita, ngunit hindi sila makapagsalita. Si Shrek, ang kanilang Shrek Academy, ay napawi sa buong kontinente. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang buong proseso ay tila 10 minuto lamang, at ang dating nangingibabaw na Shrek Academy, na tumawid sa mainland ng higit sa 20,000 taon, ay nabura. Mga mag-aaral at guro, wala ng mga buto. Ang iba ay tila silang pito at ang walang malay na Espiritu Santo na si Daoluo. Ang Red Dragon Daoluo Turbid World, Fiery Dragon Daoluo Fanguyo, Silver Moon Daoluo Kailao, Light and Dark Daoluo Longyeo, pati na rin ang hindi mabilang na mga eksperto sa Shrek Academy, ay nasa pagkawasak ng mga Diyos ngayon lang. Naglaho sa lupa. Ganap na nawala. Kung tutusin, 20 taong gulang pa lang sila. Kahit na dumaan sila sa maraming pagsasanay, bigla silang nagbago, at medyo hindi katanggap-tanggap sa ilang sandali. Ang kolehiyo na kanilang pinag-asalan para sa pag-aaral at maging ang kaligtasan ay biglang naglaho. Bilang tagapagmana ng susunod na henerasyon ng Shrek Academy, ang 7 Shrek na halimaw ng kontemporaryong panahon ay wala kahit na ang Shrek na umaasa sa likod nila. Ito ay hindi isang digmaan, ngunit isang kalamidad sa lahat. Ang dalawang nangungunang puwersa sa kasalukuyang mainland, ang Shrek Academy ay nawasak, at ang punong tanggapan ng Tangmen ay nawala. Relatibong mas maganda ang Tang Sect, at least may mga branch sila sa ibang syudad, pero ang Shrek Academy lang. Ang pinakamaunlad na lungsod sa mainland, isang napakalaking lungsod na may 10-10 milyong tao, ay bumagsak. 10-10 milyong tao ang nahulog sa parehong oras. Masasabing ito na ang pinakamalaking sakuna mula nang magkaroon ng mga tao sa Daoluo Continent, isang hindi pa nagagawang sakuna. Sa sandaling ito, ang langit sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang lumiwanag muli. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagpaangat sa kanila ng kanilang mga ulo ng walang malay. Isang dampi ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ng 7 ng sabay. Sa itaas pa lamang ng malalim na hukay kung saan sila naruroon, isang liwanag na bola na nagniningning na may nakasisilaw na kinang ay bumabagsak patungo sa hukay na parang bulalakaw na nagtutulak sa buwan. Ang Fixed Mounted Soul Guided Shell ay isa pang Fixed Mounted Soul Guided Shell. Hindi pa dumarating ang cannonball, pinigilan sila ng aura ni Xuanhe, at nahihirapan silang huminga, at ang nakakatakot na lasa ay nagparamdam sa kanila ng malalim na pagdating ng kamatayan. Pinugutan ng ulo. Sa sandaling ito, sa kanilang isipan, ang tanging naiisip nila ay ang 4 na salitang ito. Saan man nanggaling ang mga nakapirming artillery na ito na may gabay na kaluluwa, walang duda na walang intensyon ng kaaway na palayain ang alinman sa mga ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanilang lahat maiiwasan natin ang mga problema sa hinaharap. Umiwas. Tumakas. Wala silang matakasan. Narito ang kailaliman ng libu-libong talampakan. Nasa paningin na ang cannonball. Hindi bababa sa isa rin itong Fixed Mounted Soul Guided Artillery Shell sa itaas ng level 8. Sa kanilang cultivation base, gaano man sila kataas, imposibleng makatakas sa harap ng ganoong kapangyarihan na sumisira sa mundo. Wala silang suporta, at kung walang proteksyon ng Shrek Academy, magagamit lang nila ang kanilang mga katawan upang mapaglabanan ang nakakatakot na pag-atake na ito. Si Tang Wulan ang unang nagising sa wakas. Ilang sandali pa ay hindi na siya nagdalawang isip, humakbang siya pasulong, saka marahas na tumalon. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa isang nakakatakot na antas, kahit na umaasa lamang sa lakas ng kanyang katawan, ang paglukso na ito ay kasing dami ng 30 talampakan. Hindi lamang iyon, ang malalaking baging ay inilabas mula sa ilalim niya, kabilang ang mga ginintoang baging na binago ng ginintoang wika, na agad na binasbasa ng Blue Silver Overlord Transformation, at sa susunod na sandali na umangat siya ay bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, siya ay ipinadala sa isang altitude na higit sa 500 metro. Hindi siya maaaring lumipad, maaari lamang niyang gamitin ang pamamaraang ito upang mapalipad ang kanyang sarili ng mas mataas. Binuksan niya ang kanyang mga braso at hinarap ang nakapirming Soul Guidance Cannonball na nahulog mula sa langit. Hindi niya alam kung gaano niya kakayanin, pero sa ganitong paraan lang niya mabibigyan ng pagkakataon ng mga kaibigan niya na mabuhay. At least dito, carefree siya at mag-isa. Sana lang mabuhay ang mga kaibigan niya. Bagamat manipis pa rin ang pag-asa. Matingkad na gintong putok sa kanya, ang mga kaliskis ng gintong dragon ay bumabalot sa kanyang katawan, at pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon,
muli siyang bumilis sa hangin, at lumipad ang gintong dragon, na naging dahilan upang siya ay sumugod muli hanggang 50 metro, at ang nakapirming nakamount na shell na ginagabayan ng kaluluwa ay madaling maabot. Malinaw na nakikita ni Tang Wulan na ang mga komplikadong linya sa shell ay pumuputok ng marahas na liwanag. Sa sandaling ito, walang takot sa kanyang puso, tanging pananabik. Nawawala ang kanyang mga magulang, iniisip si Nier, at ang pinakamalalim na anino sa kanyang puso. Guyu, Palm. Ang iyong kaligayahan ay ang araw sa aking mundo. Kalimutan mo na ako, hindi ko matutupad ang pangako ko sa iyo. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, 2 patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Binuksan niya ang kanyang mga braso at tila walang kwenta ang lahat. Sa harap ng kanyang mga mata, ang figure ni Guyu ay tila ilusyon. He just wanted to use his arms to move. She hugged her arms tightly. Nasiyahan si Tang Wulan, iniwan ang mundong ito sa ganoong ilusyon, lahat ng bagahe ay nawala. Sa pananabik, aalis na siya. Wulan. Lider ng koponan. Boss. Sa wakas ay nag-react ang Shrek 7 Devils, ngunit sa sandaling ito, kahit na gusto nilang lumipad sa hangin upang palitan siya, huli na ang lahat. Ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa, tanging si Ye Xinglan lamang ang kumislap ng marahas, at ang nakakasilaw na liwanag ng espada ay sumabog sa isang malaking hukay sa lupa, at pagkatapos ay mabilis na itinulak ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa hukay. Hinayla din ang Holy Spirit Daoluo na nakoma. Nais ni Tang Wulan na gamitin ang halaga ng buhay para magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Paano niya hahayaan na mawalan ng saysay ang mga pagsisikap nito? Hindi naman kapag malungkot sila, gusto nila laging may mabuhay at maging binhi ng Shrek Academy. Isang pahiwatig ng lamig ang kumalat sa dibdib ni Tang Wulan. Napangiti si Tang Wulan dahil bigla niyang naramdaman na niyakap talaga siya nito. Mainit ang kanyang katawan, may dala pa ring malabong halimuyak ng pagkabirhen. Ang kanyang paghinga ay asul at maikli. Ito ay tulad ng pakiramdam na siya ay nakahiga sa kanyang mga bisig noong gabing iyon, pagkatapos ng si God Fate Blind Date Meeting. Guyu, mahal kita. Bulong ni Tang Wulan, ano ang hindi niya makukuntento kung magkakaroon siya ng ganoong tunay na pakiramdam bago mamatay. Tanga, mahal din kita. Isang pamilyar na boses na may walang katapusang komplikadong emosyon ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Biglang nagising si Tang Wulan, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa mga bisig, may mga tao talaga. Pagmasdan niya, nasa harapan niya ang maganda at maselang mukha na iyon. Nar! Si Tang Wulan ay mapurol, ang kanyang hitsura ay napakapamilyar, ngunit siya ay tila lumaki, hindi masyadong bata, ngunit mas maganda. Tanga, ako ang iyong guyo. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mapupulang labi at marahang hinalikan ang labi nito. At sa sandaling ito, nilamon na ng walang katapusang liwanag ang kanilang mga katawan. Ang huling nakita ni Tang Wulan ay ang isang pares ng malalaking pakpak na pilak, na natipon mula sa likod ni Nar, na nagkatikip ng buo sa kanilang mga katawan. Ang nakakatakot na lakas ng pagsabog ay biglang namumulaklak, ngunit ang naramdaman niya, bukod sa pagkabigla, ay mainit na yakap, at pamilyar na hininga. At ang pamilyar na boses ay umalingaw-ngaw sa aking tenga. Sa malalim na hukay, tumangalala lahat ang 6 na halimaw ng Shrek, ang nakita lang nila ay ang nakakasilaw na kinang. Ang malalaking bahagi ng pilak na liwanag ay parang mga hadlang sa hangin. Sa marahas na dagandong, tila nakakita sila ng isang figure na biglang lumitaw mula sa manipis na hangin, niyakap si Tang Wulan, at pagkatapos ay ginamit ang kanilang mga likod upang harangan ang cannonball na nahulog mula sa langit. Ang Big Bang ay tumagal ng 12-dosenang segundo bago ito unti-unting tumigil. Ang buong lupa ay lumubog ng 3 talampakan, at ang nagngangalit na enerhiyang bagyo ay baliw na umalingaw-ngaw sa 1,000 talampakang kalaliman na ito. Ang 6 na Shrek na halimaw sa malalim na hukay ay nakalubog ang kalahati ng kanilang mga katawan sa putik, ngunit karamihan sa mga shockwave ay nabigong maabot ang lupa pagkatapos ng lahat. Tanging ang sulok ng mga mata ni Ye Xinglan ang nakakita na sa huling sandali ng matapos ang pagsabog, isang bola ng pilak na liwanag ang biglang lumipad patungo sa malayo, na wala nang walang bakas. Tapos na, this time parang ang totoong katapusan na. Ang nakakatakot na pagsabog ay tuluyang napawi. Inalis ni Ye Xinglan ang dumi sa paligid niya at naunang tumalon. Pagkatapos ay hinayla niya ang ibang tao pataas. Woo! Sa tunog ng pag-iyak, hindi na kinaya ni Xu Xiaoyan ang kalungkutan sa kanyang puso, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis siyang niyakap ni Le Zhengguo sa kanyang mga bisig. Puno ng mataimtim na ekspresyon ang mukha ni Ye Xinglan, at same time niyang sinabi, hindi ito ang oras para umiyak, at wala tayong mga kwalifikasyon para umiyak. Ginagamit ng Pavilion Master ang kanyang sariling buhay bilang isang presyo, na nagdudulot sa atin ng pagkakataong mabuhay. Ginagamit ni Wulan ang sarili niya. Hinarang ng katawan ng pag-atake ng Fixed-Mounted Soul Guided ang mga Serek. Kailangan nating buhayin ang Shrek. Mga demonyo. Dapat nating balikitan ang paghihiganti para kay Shrek. Habang nagsasalita, tumalikod siya at mabilis na tumakbo patungo sa dingding sa kailaliman. Yuanan Yahui niyakap si Yoli sa kanyang mga bisig at sumunod na malapit sa likod.
Kinagat ni Exie ang kanyang mga ngipin at sinundan siya, ang matabang mukha ni Shulizi ay medyo nadistorbo, at ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakalapat. Pinunasan ni Xu Xiaoyan ang kanyang mga luha at sumunod sa likod, na minamaneho ni Le Zhengguo. Hindi sila maaaring malungkot dahil hindi pa sila kwalipikadong malungkot. Sa harap ng isang sakuna, ang unang bagay na kailangan nilang gawin ngayon ay ang mabuhay. Upang mabuhay para sa kanyang sarili, para sa Shrek Academy, para sa Tang Sect. Paano magiging kalmado ang puso ni Ye Xinglan? Paanong hindi masakit ang kanyang puso? Ngunit sa sandaling ito, hindi alam ni Tang Wulan ang buhay at kamatayan ng kanyang mga kaibigan, at nawala ng walang bakas. She can't let him sacrifice in vain, she wants to take her friends to live here, and survive first, kung buhay ka lang magkakaroon ka ng pagkakataon. Ang pagsasanay sa Devil Island ay naging mas malakas ang kanilang kalooban kaysa sa mga ordinaryong tao, at hindi talaga sila bumagsak sa ganoong sakit. Hanggat nabubuhay pa sila, magkakaroon ng mga buto si Shrek at ang posibilidad ng muling pagkabuhay. Pop! Ang kristal na tasa ay nahulog sa lupa at nabasag. Ang mukha ng nagsasalita ay mapotla, at ang kanyang dugo ay kumupas sa isang iglap. Ang Shrek City ay ganap na nawasak ng dalawang God-killing grade fixed mounted soul guidance cannonballs. Shrek Academy, nawasak lahat. Nanginginig ang kanyang katawan na hindi mapigilan. Sa isang mataas na posisyon, dapat ay labis siyang kalmado, ngunit sa sandaling ito, paano siya magiging mahinahon? Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkalipol ng Shrek City. Bagamat matagal na niyang inaasam na talagang kontrolin ang Shrek City, hindi niya naisip na sirain ang No. Isang academy sa mainland na naipasa sa loob ng 20,000 taon. Bagamat neutral ang Shrek Academy, walang alinlangan din niyang binabantayan ang mainland at siya ang tunay na sandigan ng Daoluo Continent. Higit pa rito, ang Shrek Academy ay puno ng mga peach at plum. Ang Shrek City ay nawasak sa ilalim ng dalawang Diyos na dapat na maingat na bantayan ng bahay, at ang bahay ay obligado na gawin ito. Hindi lamang natapos ang kanyang karera, natatakot ako na ang buong Bundestag ay magulo. Maging ang buong kontinente ay ganito. Tingnan mo ako kaagad. Ang sitwasyon ng pagpatay ng tatlong Diyos, go. Ang tagapagsalita ay nag-aatubili na pinakalma ang kanyang sarili ng kaunti, at naglabas ng sunod-sunod na mga utos, bagamat alam niya na walang dapat iligtas. Ang pagkawasak ng Shrek City ay magbibigay daan sa kanya na harapin ang pinakanakakatakot na pressure sa buong kontinente. Bakit? Bakit? Sabihin mo sa akin, bakit? Namumula ang mga mata ni Tianfeng Daoluo Leng Yaozu, at isang pares ng mga kamay ng Jade ang bumagsak sa mesa sa harapan niya, na gumawa ng malakas na ingay. Ito ay gawa sa iba't ibang halwang metal at napakalakas. Ang lalagyan ng mesa ay agad na naging pulbos. Sa likod ng mesa ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki. Siya ay matangkad at gwapo, na may matangkad na ilong at medyo maliit na mga mata, at naglabas siya ng isang malakas na pagpigil. Nang tumingin kay Leng Yaoju na may pulang mata sa harap niya, napakunot ang noo niya, Yaoju, huminahon ka. Napakabigla ng pangyayaring ito, at wala akong ideya. Kung ano ang nangyayari ay magiging malinaw pagkatapos ng investigasyon. Eternal Dongfeng, tinatreto mo ba ako bilang isang 3 taong gulang na bata? Hindi ko alam kung anong uri ka ng tao. Kahit na tinuruan ka ng banal na espiritu na nakabukas ang mga kamay at mata sa kalangitan, madali mong makuha ang pagpatay sa Diyos. Napakadaling maglagay ng napakaraming shell na ginagabayan ng kaluluwa ayusin ang pagpasok sa Shrek City. Paano ito magiging posible kung wala ang iyong lihim na suporta? Ikaw ba ito? Ikaw ba? Habang nagsasalita, itinaas ni Leng Yaozu ang kanyang daliri sa kontemporaryong Spirit Tower Master sa kanyang harapan. Lumubog ang mukha ni Chenggu Dongfeng, Yaozu, ikaw ang Deputy Master ng aking Spirit Tower, paano mo maibabalik ang iyong mga siko palabas? Higit pa rito, paano may kinalaman sa akin ang bagay na ito? Nakalimutan mo na ba, dumaan tayo sa Spirit Tower ang tagapagtatag ng Lingbing Daoluo, si Wu Yuhao, ay dapat noon ay nasa 7 henerasyong Shrek na halimaw ang espiritu. Sinasaktan ko sila. Besides, masasabi ko bang nag-iisa ang Spirit Pagoda? Pagkasabi nito, medyo lumuwag ang kanyang tono, Yaozu, ito ay biglang nangyari, at ako rin ay nasa pagkabalisa at nalilito. Sino ang mag-aakala na ang Holy Spirit Cult ay napakatapang at agresibong umatake kay Shrek? Ang punong tanggapan ng kolehiyo at tangmen. Mabuti ba para sa atin kung ang sekta ng banal na espiritu ay malakas? Ano na lang ang magagawa ko upang iligtas ang mga patay at ang kalungkutan? Nasugatan, habang naghahanap ng mga bakas ng Holy Spirit Sect, at gawin ang lahat para harapin sila, Yunming, I'm very sorry for your death, gayunpaman, kailangan nating harapin ang bagay na ito ng mahinahon. Calm down. Bakit mo ako hinayaang kumalma? Ang hininga ni Leng Yaozu ay halatang medyo hindi matatag, Eternal Dongfeng, huwag mong ipaalam sa akin na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa iyo, kung hindi, kahit ipaglaban ko ang aking buhay, kakausapin kita. Patay ang isda at sira ang lambat. Pagkasabi nito, lumayo si Leng Yao.
Tanging ang Spirit Transfer Tower Master na may malungkot na mukha ang naiwan. Habang pinapanood si Leng Yaozo na umalis, ang mukha ni Chenggu Dongfeng ay pangit na parang tumutulo ng tubig. Siyempre alam niya kung bakit tatanungin ni Leng Yaozo ang kanyang sarili. Noon, tinugis niya si Leng Yaozo sa loob ng maraming taon, ngunit nahuhumaling si Leng Yaozo sa Yunming na iyon. Hanggang sa kalaunan ay ikinasal si Yunming sa Holy Spirit na si Dao Luoyali, naalala pa rin siya ni Leng Yaozo, at nanatiling walang asawa habang buhay. Sa paglipas ng mga taon, ang Spirit Spreading Pagoda at Shrek Academy ay lalong naging hiwalay, at marami sa kanila ay dahil sa kanilang masalimuot na relasyon sa isa't isa. Tower Master. Isang pinto sa gilid ang bumukas, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong hitsura ngunit napakatalam ay mabilis na pumasok at lumapit kay Chenggu Dongfeng. Kamusta na? Ang Shrek Academy ay ganap na nawasak, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Sinasabi na ang 7 Shrek Monsters ng kontemporaryong panahon ay nasa Academy din. Sa huling sandali, si Yunming ay nabagsak mula sa posisyon ng isang demigod, pansamantalang nagtataglay ng kapangyarihan ng mga Diyos, at nagwasak sa kadakilaan. Bahagi ng mapanirang kapangyarihan ng 2 tao sa Shrek, napatay ang kalahati ng Shrek City. At ang punong tanggapan ng Tangmen ay hindi nakaligtas, nagdagdag pa sila ng isang 9th level fixed installation na Soul Guide. Upang ma-activate ang 2 Diyos, isinakripisyo nila ang buhay ng halos 20 counter-level na Evil Spirit Masters, pati na rin ang daan-daang Intermediate Evil Spirit Masters. Nasira din ng mamamatay na suntok ni Yunming ang kanilang pagkalipol. Skeleton, bukod pa sa pagtakas ng Holy Spirit Leader, ang Holy Spirit Cult ay mayroong 8 title na Daoluo. Ito ay maaring magkaroon. Bahagyang ipinikit ni Chenggu Dongfeng ang kanyang mga mata, nagpahayag ng kasiyahan, buti naman, hindi talaga ako binaigo ni Yunming. Kahit na ang Holy Spirit Cult ay itinago sa libu-libong taon at naipon ng napakayaman. Lihim nitong nakalkula ang Shrek Academy ng napakatagal na panahon. Sa huli, napakalaking halaga ang binayaran. Parehong matalo at mawala, ayon sa orihinal na plano para sa iyo, ang pinakamabuting resulta sa paghahanap ng kapangyarihan. Bakas ng mga labi ng Holy Spirit Church, sa sandaling natagpuan, patayin ito ngayon sa oras na ito, dapat nating gawin ang ating ang paninindigan ay malinaw na ipinahayag sa pagkakataong ito ay ganap na bumagsak ang lungsod ng Shrek, at ang kapulungan ay tiyak na hindi makayanin ang panggigipit na ipahayag ang paglusaw nito, kailangan nating lumaban para sa mas maraming pwesto sa kamara. Maraming bagay ang kayang gawin ng sikat na pangalan ng may-ari ng tore sa isang iglap. May isang uri ng paghanga sa mga mata ng medyo may edad na lalaki. Malamig na sinulyapan siya ni Chenggu Dongfeng, ano ang ibig sabihin ng maraming layunin? Wala kaming ginawa. Nagsisisi din ako sa pagbagsak ng Shrek City. Agad na naunawaan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nagmamadaling tumango, at sinabing, oo. Lubos din kaming ikinalulungkot ng nangyari sa Shrek Academy. Well, go. I will issue a wanted order for the Spirit Spreading Pagoda later, and I will want all Evil Spirit Masters. You know how to cooperate with the action. Tandaan, huwag mag-iwan ng anumang kamay sa likod. Kasabay nito, hayaan ang mga tao na subaybayan ang kinaroroonan ni Deputy Pagoda Master Leng, huwag hayaan siyang gumawa ng gulo. Oo. Umatras ang nasa katanghaliang gulang. Lumakad papunta sa kama si Chenggu Dongfeng at tumingin sa mga puting ulap sa labas ng bintana, nanliit ang kanyang mga mata, nag-iisip. Masakit. Ang matinding sakit ang gumising kay Tang Wulan. Naramdaman na lang niya na parang bumagsak ang buong katawan niya. Sa kanyang pisikal na kalidad, ang ganoong sakit ay bihirang lumitaw maliban noong sinira niya ang selyo ng Golden Dragon King. Namatay ka ba, patay na ba ako? Habang unti-unting lamilinaw ang kanyang kamalayan, unti-unti niyang naalala ang mga nangyari noon. Inaasahan niya talaga na panaginip ito, at kapag binuksan niya ang kanyang mga mata, maaaring magising ang panaginip. Oo, ito ay dapat na isang panaginip. Napakalakas ng Shrek Academy, paano ito masisira? Sa hirap, binuksan niya ang kanyang mga mata na may suporta. Nagulat siya nang makitang puno pala ng berdeng mata ang kanyang nakita. Sa pagpapanumbalik ng paningin, unti-unting bumalik din ang pandinig. Natuklasan ni Tang Wulan na siya talaga ay nasa mundong puno ng mga insekto, kanta at ibon. Ito ay ang kagubatan. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa buong katawan, masakit, buhay pa ba ako? Pagkatapos kumurap, pilit niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magawa. Dahan-daw ang bumantong hininga, saka tumitig sa loob. Natagpuan ni Tang Wulan na ang kanyang Soul Power Vortex at Blood Vortex ay napakahina. Ang mga meridian ng katawan ay nasira sa maraming lugar, at maging ang mga panloob na organo ay wala sa lugar. Ang ganitong malubhang pinsala, kung ito ay papalitan ng mga ordinaryong tao, natatakot ako na matagal na siyang namatay. Pero kitang-kita niya na unti-unting gumagaling ang katawan niya. Ang malakas na daloy ng dugo ay gumagalaw sa katawan, na nagtutulak sa mga meridian at panloob na organo pabalik sa kanilang orihinal na posisyon, na nag-uugnay sa isa't isa. Hindi patay, kung gayon, lahat ba ng mga bagay na iyon ay totoo noon? Bakit ako nasa gubat?
Ang lahat ng uri ng mga pagdududa na iniisip ay patuloy na namamalagi sa kanyang isipan, ngunit alam ni Tangwulan na ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang makabawi sa lalong madaling panahon. Nang gumaling ang kanyang katawan ay isa-isa niyang maihayag ang mga pag-aalinlangan na iyon. Sa kanyang paggising, natural na tumaas ang bilis ng paggaling ng katawan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang kapangyarihan ng bloodline ay tulad ng isang braso upang ilipat muna ang mga panloob na organo, at pagkatapos ay mabilis na inayos ang mga meridian, at kasabay nito, ang spirit power vortex sa dantian ay tumatakbo. Sipsipin ang sigla ng langit at lupa mula sa labas ng mundo upang mapunan ang sarili nito. Sa kabutihang palad, ang sigla ng langit at lupa dito ay napakasagana, at siya mismo ay isang plant-based soul war master, at mas madaling magtanim sa lugar na ito na puno ng mga halaman. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang mga meridian at internal organ ni Tangwulan ay karaniwang naayos, at ang sakit ay unti-unting nawala. Sa dantian, magtitipon din ang bahagi ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa muling pagbukas ng kanyang mga mata, mas naging malinaw ang lahat sa labas ng mundo. Ang una kong nakita sa aking larangan ng pangitain ay ang mga nagtataasang puno na umaakyat sa langit. Nang tumalikod, bumangon siya sa lupa. Buti na lang at nandoon pa rin ang recovery ability niya. Gayunpaman, isang himala na hindi man lang siya namatay sa pambobomba ng sobrang nakakatakot na fixed-mounted soul guidance cannonball. Habang nag-iisip ay biglang may nakita siyang nakahandusay sa di kalayuan sa kanya. Nakahiga doon na hindi gumagalaw na nakasuot ng puting damit at puting damit. Sa sandaling nakita niya siya, halatang naramdaman ni Tangwulan ang pagtibok ng kanyang puso. Patuloy na bumalik ang alaala, at naalala niya ang taong biglang sumulpot sa kanyang mga bisig sa huling sandali. Ito ay halos 3 hakbang sa 2 hakbang. Mabilis siyang lumapit sa babae at maingat itong binalingan. Ang pamilyar na mukha at ang napakagandang mukha ay eksaktong kamukha ni Nier. Mukhang mas matanda siya ng 2 o 3 taon kay Nier. Talaga, ito ay naging totoo. Nagmamadaling hinawakan ni Tangwulan ang kanyang palso ng palso, ang palso ay tumitibok pa rin, ngunit ito ay medyo mahina. Ang mga damit sa kanyang katawan ay nasira din sa maraming lugar, at ang puting balat ay nakalantad sa maraming lugar. Ngunit sa oras na ito, walang pakialam si Tangwulan na magkaroon ng ibang iniisip, at tinulungan siyang maingat na yakapin, at maingat na itinurok ang kanyang Zuan Shengang Soul Power sa kanyang katawan. Ang mga meridian sa kanyang katawan ay tila normal, ngunit ang kanyang paghinga ay napakahina. Binuhat siya ni Tangwulan at nalaman na walang damit sa kanyang likod, at ang kanyang mga galami ay naging napakakinis, puti at malambot na balat. Sa sandaling ito, ang kamalayan sa kanyang isip ay ganap na gising, at malinaw niyang naalala na bigla itong sumulpot sa kanyang mga bisig sa oras na iyon. Lumitaw siya nang sumigaw siya ng, "Nier, mahal kita." Napaka-pamilyar ng boses niya, pero bakit, masasabi niyang, siya si Guyu. Pamilyar ang boses at hininga, pero ang itsura ni Nar. Sa ilang sandali, si Tangwulan ay ignorante din. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Oo, tama, pamilyar na pamilyar ang aura ni Tangwulan sa kanyang katawan. Sa simula, pagkatapos lamang magsimulang mag-aral si Guyu sa kanya, madalas silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Lumaki silang magkasama noong bata pa sila, at sa loob ng ilang taon na magkasama, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng napakaraming malapit na contact, at siya ay napakahalaga sa kanyang puso, how could Wulan remember her taste wrong? Ang bango sa kanyang katawan ay isang mahinang halimuyak, at ang halimuyak ng pagkabirhen ay nakakapresko. Ngunit si Nar ay may mahinang amoy ng gatas sa kanyang katawan, na hindi katulad ng sa katawan ni Guyu. Sa sandaling ito, ang babaeng ito na mukhang mas matanda kay Nar ng ilang taon ay may amoy ng Guyu sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Biglang may naalala si Tangwulan. Dali-dali niyang nilingon ang leeg ng dalagang nakayakap sa kanya. Malinaw niyang naalala na sa ilalim ng kanyang leeg at sa itaas ng collarbone, mayroong isang oval birthmark, napakababaw, kung hindi dahil sa kanya. Sa sandaling sadyang binigyang pansin ito, imposibleng malaman. Oo naman, siya si Guyu. Natagpuan ni Tangwulan ang birthmark halos sa isang sulyap. Ang iba ay maaaring peke, ngunit ang mga birthmark ay hindi maaaring pekeng. Ngunit ano ang problema sa kanyang hitsura? Maingat na pinunasan ni Tangwulan ang kanyang mga pisngi at mga gilid ng kanyang pisngi ng ilang beses. Natuto rin siyang mag-makeup. Gayunpaman, ang mga bagay ay sumalungat sa kanyang kagustuhan at ang kanyang hitsura ay pareho. Wala man lang siyang mahanap na bakas ng makeup. At saka, ngayon Guyu, buhok pilak din. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang talukap, ang kanyang mga mata ay kulay ube. Silver-haired at purple na mga mata, malinaw na ito ang katangian ni Nar. Medyo natulala din si Tangwulan. Guyu man ito o Nar, labis siyang magiging masaya sa kanyang pagbabalik, ngunit ang batang babae sa kanyang harapan ay tila koleksyon ni Guyu at Nar, na simpleng. Sa kabuuan, mas parang si Guyu ang pakiramdam, ngunit ang hitsurang ito. Masasabi bang natutunan ni Guyu ang isang make-up technique na hindi niya nakikita? Ito lang ang posibilidad. Sa paghawak sa kanya, hindi mapigilan ni Tangwulan na makaramdam ng halo-halong sandali. Hindi niya inaasahan na lalapitin siya nito sa kritikal na oras na iyon.
At malinaw niyang naalala na ginamit niya ang kanyang katawan para harangan ang nakamamatay na pag-atake ng terorista para sa kanyang sarili. Pero bakit nandito na naman sila? Saan na naman ito? Sa anumang kaso, ang pinakamahalagang bagay ay iligtas muna siya. Maingat niyang itinurok ang soul power sa katawan ni Guyu, ngunit ang katawan ni Guyu ay parang isang napakalalim na hukay. Gaano man niya ito iturok, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mawawala ng walang bakas, at si Guyu mismo ay walang tugon. Biglang may naalala si Tang Wulan. Naalala niya na bago lumitaw si Guyu, tila may malamig na amoy na nagmumula sa kanyang dibdib. Hindi niya sinasadyang hinawakan ang kanyang dibdib, hinawakan lang ang kwintas na iniwan sa kanya ni Guyu. Ang pendant ay isang silver scale, at kinuha niya ito at tiningnan. Biglang may mga hula sa isip ko. Hindi kaya ang kaliskis na iniwan ni Guyu ang magpapadala sa kanya kapag nakatagpo siya ng krisis sa buhay at kamatayan. Kung ito ang kaso, kung gayon ang lahat ay ipinaliwanag, at si Guyu ay tiyak na nasa kanyang mga bisig. Bakit mo ginagawa ito? Bahagyang niyakap ni Tang Wulan ang maselang katawan ni Guyu, kung hindi dahil sa pagpapakita ni Nair sa kanyang harapan, talagang matutokso siyang halikan siya. Maghintay man lang hanggang magising siya at magtanong tungkol sa sitwasyon. Hindi pa nagigising si Guyu sa lahat ng oras, at pagkatapos niyang iturok ang kanyang soul power ng ilang sandali, hindi na ito nakayanan ni Tang Wulan, kaya kinailangan niyang magnilay para maibalik muna ang kanyang soul power. Sa kabutihang palad, kahit na hindi nagising si Guyu, ang kanyang hininga ay napakatatag. Ibalik ang kapangyarihan ng kaluluwa, ipasok ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanya, pagkatapos ay ibalik, at pagkatapos ay mag-inject. Matapos gawin ito ng ilang beses, nagsimulang maramdaman ni Tang Wulan na tumigas ang hininga ni Guyu. Ito ay isang magandang kababalaghan, at nagpapatunay na ang pagsasanay ng pag-ineksyon ng kapangyarihan ng kaluluwa ay epektibo. Nagdilim ang langit, at sumapit ang gabi. Ang langit ay unti-unting lumiwanag, at ito ay bukang liwayway ng isa pang araw. 7 beses na ibinuhos ni Tang Wulan ang soul power kay Guyu, at ang kanyang patuloy na paglilinang at pagbubuhos ay nagpapagod sa kanya. Pagkatapos ng ika-8 pag-ineksyon ng soul power, naramdaman ni Tang Wulan na normal lang ang hininga ni Guyu, ngunit hindi pa rin nagigising ang tao, hila-hila ang kanyang pagod na katawan, muli siyang pumasok sa estado ng pagmumuni-muni. Tumatakbo ang spirit power, at pagkatapos ng spirit power vortex, ang bilis ng pagbawi ng spirit power niya ay halatang mas mabilis kaysa dati. Makalipas ang 1 oras, bumawi ang kanyang espiritu, at nabawasan ng husto ang kanyang pagkahapo. Ngunit nang muling imulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pares ng malalaking lilang mata na malapit sa kamay. Dahil sa sobrang biglaan, nagulat siya at halos mawalan ng hininga. Sa kabutihang palad, ang spirit power vortex sa katawan ay nag-react sa oras, na humila sa espiritu ng kapangyarihan pabalik sa normal. Takutan mo ako. Gumising ka. Sa pagtingin kay Guyu sa kanyang harapan, huminga ng ilang hininga si Tang Wulan bago pinatatag ang kanyang isip, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng saya. Nakaupo si Guyu sa kanyang magandang buhay, suot pa rin ang kanyang damit. Nasira na pala ang Amerikana at hindi na makuha. Pumikit si Tang Wulan at nagsuot ng sariling damit. Ang prosesong ito ay hindi sapat para sa mga tagalabas. Suot ang kanyang damit, halatang medyo mapagbigay. Umupo si Guyu sa tapat niya at kinusot ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw, tila 2 malinaw na pool ng tubig, na sumasalamin sa mukha ni Tang Wulan. Guyu. Pansamantalang umiyak si Tang Wulan. Biglang ngumiti si Guyu, maganda na siya, at natulala si Tang Wulan sa ngiting ito. Tatay. Puff. Si Tang Wulan, nakakaupo lang ng tuwid, ay bumagsak sa gilid. Mabilis siyang umupo muli at tumingin kay Guyu na tulala, anong tawag mo sa akin? Tila medyo nagulat si Guyu dahil nahulog siya, iniunat ang kanyang kamay, hinayla ang manggas nito, at ipinasok ang hinlalaki ng kabilang kamay sa kanyang bibig, ulong, itay. Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at halos mawalan ng malay. Anong nangyari dito? Guyu, itigil ang paggawa ng gulo. Ikaw, Dad. Muling sumigaw si Guyu, ngunit ang tawag na ito ay halatang naagrabyado. Sa isang pares ng magagandang malalaking lilang mata, ang ambon ay agad na napuno ng tubig, at tila ang mga luha ay malapit ng tumulo sa susunod na sandali. Ito, parang hindi naman nagpapanggap. Kinapa ni Tang Wulan ang kanyang mga kilay, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Hinayaan mo akong manahimik, iniisip ko iyon. Nagpatikip si Guyu sa kanyang bibig, nakatingin kay Tang Wulan, hawak ang kanyang manggas gamit ang 2 kamay at nanginginig, tatay, nagugutom na ako. Ang Shrek Academy ay nawasak, si Tang Wulan ay puno ng kalungkutan, ngunit sa oras na ito, pansamantalang nakalimutan niya ang kalungkutan na ginawa ni Guyu sa ilang mga tawag sa ama. Sige, ihahanda kita ng makakain. Nag-aatubili na pinatatag ni Tang Wulan ang kanyang isip at nagmamadaling sinabi. Nagsusuot siya ng singsing na imbakan, at bilang isang mahilig sa pagkain, hindi kailanman nagkukulang ng pagkain sa kanyang singsing na imbakan. Kumuha siya ng tuyong pagkain at ibinigay kay Guyu. Kinuha ito ni Guyu at kinain ng malalaking subo.
Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay halatang medyo hindi nasisiyahan, at siya ay bumulong-bulong habang kumakain, hindi ito masarap, hindi ito masarap. Wala ring magawa si Tang Wulan, paanong ang tuyong pagkain na ito ay napakasarap. Nang makitang halatang may iba't ibang ekspresyon si Guyu kaysa dati, unti-unti siyang nagising. Baka may amnesia siya. Pero, bakit niya ako tinawag na ama nang mawala ang kanyang alaala? Guyu, bakit mo ako tinatawag na ama? Pansamantalang tanong ni Tang Wulan. Tumingin si Guyu sa kanya ng blanko, ang una kong nakita ay, tatay. Miley at milky ang boses niya, at ni hindi siya makapagsalita ng malinaw. Pero seryosong sabi niya, si tatay ang unang nakakita. Hindi ba ito ang batas ng kaharian ng hayop? Sa pagharap kay Guyu, na may hitsura ni Nier, nagkaroon siya ng pagdududa noong una, ngunit sa oras na ito ay hindi niya matanong kung paano. Kinain ni Guyu ang tuyong pagkain at tila nabusog, ngunit hindi pa rin siya nakontento, tay, hindi ito masarap. Gusto kong kumain ng masarap. Okay, may naisip akong paraan. Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Agad na niyakap ni Guyu ang kanyang mga braso sa panonibik, at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat, puno ng pag-asa. Tumayo ng tuwid si Tang Wulan, at pagkatapos lamang nagkaroon ng lakas na bigyang pansin ang kanyang paligid. Isa itong masukal na kagubatan, at parang hindi mo nakikita ang gilid. Walang mga bakas ng ginawa ng tao na reclamation sa lupa, at mga halaman na mas mataas kaysa sa isang tao sa lahat ng dako. Ang hininga ng buhay ay napakalakas, ngunit malabo, nakakaramdam din siya ng ilang mapanganib na damdamin. Saan ito? Kung hindi pa naginip ang lahat, sa oras na iyon, dapat ay binomba na ako ng isang high-level fixed installation soul-guided shell kasama si Guyu, at pagkatapos ay nagising ako at lumitaw sa lugar na ito nang hindi maipaliwanag. Kalimutan ito, gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Dahil kagubatan ito, dapat lagi kang makalabas. Sa pag-iisip nito, tinapik ni Tang Wulan ang kamay ni Guyu, hinawakan ang kamay nito, at naglakad papunta sa kagubatan. Hawak ng kanyang kaliwang kamay si Guyu, ang kanyang kanang kamay ay nagwala sa harapan gamit ang isang gintong dragon na sibat. Hindi sapat, hindi nagtagal ay natuklasan ni Tang Wulan na ang Golden Dragon Spear ay hindi kailangan. Kakatwang sabihin na sa malaking kagubatan na ito, ang lahat ng nakapaligid na halaman ay tila puno ng lapit sa kanya, saan man siya magpunta, ang mga damo at baging na iyon. Maghihiwalay pa nga silang mag-isa, na nagbibigay sa kanya ng paraan. Medyo makinis maglakad. Ano yun? Kahit na ang kanyang martial spirit ay nagising sa pangalawang pagkakataon at naging Blue Silver Emperor, tila hindi ito masyadong halata noon. Dahil ba ito sa kanyang ikalimang spirit ring? Ang anak ng kalikasan. Sa pag-iisip nito, huminto si Tang Wulan upang maramdaman ang hininga ng kalikasan sa paligid niya. Sigurado, malinaw na naramdaman niya ang napakabait na damdamin mula sa maraming halaman. Parang lahat sila nagtatanong sa kanya. Kung dito ka nagtatanim, siguradong doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa kasamaang palad, sa oras na ito ay walang ideya si Tang Wulan na magtanim. Gusto lang niyang lumabas ng mabilis upang suriin ang sitwasyon sa Shrek City, hanapin ang mga bakas ng kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay pagalingin si Guyu para malaman ang kanyang sitwasyon. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pagod ngayon. Sa pag-iisip nito, lumingon siya at tumingin kay Guyu na nasa tabi niya. Mas gamaan ang pakiramdam niya sa kanya. Kung mag-isa ka, natatakot ako na mas masakit lang. Tatay. Nang makita siyang nakatingin sa sarili, matamis na ngumiti si Guyu sa kanya. Sinabi ni Tang Wulan na may isang mapait na ngiti, pwede bang itigil mo na ang pagtawag sa akin ng tatay, alam mo ba, kapag tinawag mo ako ng ganyan, nadudurog ako. Ito talaga. Biglang ibinuka ni Guyu ang kanyang mga labi, nangingilid ang luha sa kanyang magagandang mata, at sinabing nalungkot, ayaw na sa akin ni tatay. Ako. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, hindi. Siyempre ikaw ang bahala, good deed, tawagan mo lang kung gusto mo. Tatay, yakapin mo. Binuksan ni Guyu ang kanyang mga braso kay Tang Wulan. Saglit na hindi nakaimik si Tang Wulan, ngunit nasa sabik na si Guyu na sumunggab, nakabitin sa kanya na parang pugita. Lumipad ang mahabang pilak na buhok, at isang malapilak na tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Walang pagpipilian si Tang Wulan kundi hawakan ang kanyang balakang gamit ang isang kamay. Ilang sandali pa ay nakayakap pa rin si Guyu. Tuwang-tuwa si Tang Wulan ngunit walang magawa. Iniyakap ni Guyu ang kanyang mga braso sa leeg ni Tang Wulan at isinandal ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat, puno ng amoy ng pag-asa. Walang magawa si Tang Wulan sa pagiging lamang, marahang hinahaplos ang kanyang mahabang buhok, nang hindi siya pinababa, kaya hinawakan niya ito sa isang kamay at naglakad pasulong. Ang bigat ni Guyu syempre ay wala sa kanya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Tang Wulan ay umaasa si Guyu sa kanya sa oras na ito. Nang gusto niyang bumaba, sinabi niya na wala siyang tatanggapin. Sa huli, nagbago siya mula sa isang yakap patungo sa likod, at ngumiti si Guyu. Bitbit niya, naglakad siya patungo sa kailaliman ng kagubatan. Utang ko talaga sa'yo. Hindi napigilan ni Tang Wulan na magsalita ng medyo nakakatawa habang nakatingin sa mga brasong nakasabit sa kanyang dibdib. Inihilig ni Guyu ang kanyang ulo at hinalikan siya sa pisngi, tay, gusto kita.
Saglit na natigilan si Tang Wulan, at magsasalita na sana. Biglang tumaas ang isang warning sign sa kanyang puso, at siya ay tumalon ng hindi namamalayan. Isang kulay kayumangging anino ang sumili mula sa ilalim ng kanyang mga paa, kung nasa posisyon pa rin siya, tiyak na tatamaan siya nito. WHO. Sigaw ni Tang Wulan. Ngunit walang bakas na nakita sa direksyon na umatake sa kanya. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, biglang bumantong hininga si Tang Wulan, at ang mga asul na pilak na baging ng damo ay dumagsa mula sa ilalim ng kanyang mga paa, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ito ang kagubatan, para sa kanya, ito lamang ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan. Lumitaw ang kakaibang eksena, at maging si Tang Wulan ay nagulat. Nang tumagos sa lupa ang kanyang asul na pilak na damo, agad niyang naramdaman ang kanyang persepsyon na kumalat palabas. Ang espiritual na kapangyarihan na naabot niya sa kaharian ng Lingyuan ay orihinal na may malakas na pangunawa, at ang saklaw ay sapat na upang lumampas sa 1,000 talampakan. Ngunit iyon ay isang magaspang na pangunawa lamang sa kanyang isipan, at sa sandaling ito, nang ang kanyang asul na pilak na damo ay sumanib sa kagubatan na ito, nalaman niyang tila siya ay nagbukas ng isang pares ng mga mata ng Diyos, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay maaaring malasahan kung gaano kalaki ang saklaw at nasa loob ng saklaw na ito. Ang lahat ng tungkol sa ay malinaw at 3-dimensional na ipinakita sa kanyang isip. 600 metro ang layo mula sa kaliwa sa harap, isang malaking figure na may brownish-red na buhok sa buong katawan ay parang starpil na tumatalon, kumikilos ng napakabilis, at ang tilapon ng paggalaw ay tila nakasentro sa kanya at kay Guyu. Lumingon-lingon si Guyu sa paligid na may kaunting curiosity, ipinakita ang kanyang ulo mula sa balikat ni Tang Wulan. Natural na mas madaling makitungo sa mga nakakakita sa kanila. Ito ay isang Scarlata na unggoy na apoy, ngunit ito ay ganap na naiiba sa Scarlata na apoy na unggoy sa impresyon ni Tang Wulan. Sa kanyang pag-unawa sa mga espiritong hayop, ang Scarlet Fire Monkey ay maaaring ituring bilang isang uri ng mababang antas na mga espiritong hayop, karamihan sa mga ito ay nilinang sa loob ng 10 hanggang 100 taon, at ang 100 taon ay itinuturing na bihira. At maging ang Centennial Red Fire Monkey ay may isang napakaiisang pag-atake, maliban na ito ay mas mabilis at may malakas na kakayahang lumipat sa kagubatan. Walang nakakagulat tungkol dito. Ngunit ang pulang unggoy na ito ay ganap na naiiba. Ang katawan nito ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa normal na pulang unggoy na apoy. Ito ay higit sa 7 metro ang haba, at ang brown-red na buhok nito ay naglalabas ng malabong gintong streamer habang naglalakbay. Nakakagulat na may third eye sa noo nito. Ito ay isang gintong patayong mag-aaral, kumikinang sa isang mahiwagang kinang. Sa pagtingin sa direksyon ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay solid. Kahit na napakaraming kakahuyan, ramdam pa rin ni Tang Wulan ang vertical pupil na ito. As if nakikita ko ang sarili ko. Mutated. Walang alinlangan, ito ay isang mutant soul beast. At nang makita siya ni Tang Wulan, nahulaan niya kung nasaan siya noong mga oras na iyon. Ang soul beast ay nasa bingit ng pagkalipol sa Daoluo continent. Bago iyon, mayroon lamang isang lugar kung saan siya madalas na nakipag-ugnayan sa mga espiritong hayop, at iyon ay ang platform ng pag-akyat ng espiritu na kinokontrol ng tore ng paghahatid ng espiritu. Gayahin ang ascension platform na dating Stardew Great Forest. Hindi kaya siya ay dinala sa platform ng pag-akyat ni Guyu nang hindi inaasahan. Posible talaga ito. Dahil sa posisyon ni Guyu sa Spirit Spreading Pagoda, hindi mahirap dalhin ang sarili dito. Ascension Platform. Nang siya ay nagulat, ang mutant na Scarlet Fire Monkey King ay sumugod na sa kanilang direksyon. Tila naramdaman niya ang pagmamasid ni Tang Wulan sa kanya. Ang Scarlet Fire Monkey King ay kumislap lamang sa kanyang anyo at pumailang lang hanggang sa isang malaking puno, sinipa ang kanyang mga paa sa puno, tulad ng isang nagniningas na pulang araw. Diretso pasulong. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Ang Shrek Academy ay biglang nakatagpo ng isang sakuna, kung gaano siya nalulumbay. Biglang lumitaw ang isang kaaway, at ang pinigilan na emosyon sa kanyang puso ay sumambulat na parang blowout. Guyu, hawakan mo ako ng mahigpit. Sigaw ni Tang Wulan. Nagmamadaling niyakap ni Guyu ang kanyang leeg, ang isang pares ng mahahabang binti ay nakapulupot din sa kanyang baywang, ang sariling dugo ni Tang Wulan ay biglang nag-iba-iba. Ang mga braso ay kumalat sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang isang pares ng gininto ang mga kuko ng dragon ay pinakawalan ng sabay. Matapos makumplito ang dalawang circular vortices sa kanyang katawan, natuklasan ni Tang Wulan na ang kanyang martial soul at bloodline powers ay maaaring umiral ng sabay. Hindi na kailangang lumipat, ngunit maaari silang lumaban ng magkasama. Ang hindi mabilang na mga Blue-Silver Emperors ay dumagsa mula sa lupa, tulad ng isang bughaw at pilak na kagubatan, na humaharang sa landas ng Scarlet Fire Monkey King. Ang Scarlet Fire Monkey King ay napakabangis, na nakabukas ang kanyang mga braso, ang kanyang katawan ay nasusunog sa gintong pulang apoy, at nabangga niya ang Blue-Silver Emperor. Pagkatapos ng lahat, ang Blue-Silver Emperor ay isang plant martial soul, at natangay ito ng epekto nito, at sa walang tigil na aura, nakarating na ito sa harap ni Tang Wulan. Nang hindi direktang nagmamadaling bumaba, biglang lumitaw ang isang pares ng mga pakpak sa ilalim ng kilikili ng Scarlet Fire Monkey King, na nagpahinto sa hangin na dapat ay lumundag ito pababa.
Mga taktika. Napakatalino nitong Soul Beast. Huwag maliitin ang panandaliang paghinto na ito, na sapat na para ganap na makalkala ng kalaban ang maling landas ng pag-atake nito. Kasabay nito ang pagliwanag ng ikatlong mata nito. Ang malakas na pagbabago-bago ng isip ay biglang dumating na parang tubig, hindi isang direktang banggaan, ngunit isang uri ng espiritual na pamimilit mula sa lahat ng direksyon, na nakasentro sa katawan ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at umungal, ang malaking gintong ulo ng dragon na tumatakip sa kanyang katawan, iyon ay ang gintong dragon na Dagandong. Ang katawan ng Scarlet Fire Monkey King ay nanlamig sa hangin, at ang malakas na epekto nito sa pag-iisip ay biglang nag-rewind sa ilalim ng pagkabigla ng Dagandong ng gintong dragon na may lakas ng kaisipan. Ngunit sa sandaling ito, sa gitna ng mga gininto ang patayong mata nito, isang gininto ang kinang-ang kumislap, dala ang nagninangas na mataas na temperatura halos sa pamamagitan ng baluktot na hangin sa paligid nito, at agad na umabot sa dibdib ni Tang Wulan. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay tumalon pababa sa hangin, ang isang pares ng matutulis na kuko ay nakaunat, at sa parehong oras, siya ay nahulog patungo kay Tang Wulan. Hinugot ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay, at buong tapang na tumayo sa kanyang harapan, hinaharangan ang sinag na nahulog mula sa langit. Isang pakiramdam ng nagliliyab na init ay dumating sa isang iglap, at ang malakas na pagkabigla ng enerhiya ay yumanig sa katawan ni Tang Wulan, na napakalakas. Sinamantala din ng Scarlet Fire Monkey King ang pagkakataong ito para mag-volley at hinawakan si Tang Wulan mula sa magkabilang gilid gamit ang isang pares ng matutulis na kuko. Lumabas ka! Sumigaw si Tang Wulan, at ang Golden Dragon ay umakyat sa langit. Ang malaking gintong dragon ay bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa at bumangga sa Scarlet Fire Monkey King. Sa gitna ng matinding pagsabog, ang nakapaligid na kagubatan ay nahulog palabas. Ang Scarlet Fire Monkey King ay lumipad din sa volley na tinamaan, ngunit si Tang Wulan ay napaatras ng 2 hakbang bago tumayo. Ang Scarlet Fire Monkey King ay nahulog sa malayo sa puno ng isang malaking puno, na may hitsura ng pagtataka at kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Malinaw, medyo natakot siya sa malakas na pag-atake ni Tang Wulan. Medyo nabawasan din ang sariling kahibangan ni Tang Wulan, itong Scarlet Fire Monkey King na ito ay naging mahirap sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang sa pag-atake ng Tyrant Ikal, kundi nagtataglay din ng mental power. Kasabay nito, napakalakas din ng sarili nitong defensive power. Ang sarili nitong gininto ang dragon ay umakyat sa langit at ang frontal collision nito ay nabigong masaktan ito, ngunit pinilit lang itong bumalik, na hindi simple. 1 Ian Soul Beast. Walang duda na ito ay isang 10,000 taong kaluluwang hayop, hindi isang ordinaryong hayop, ito ay isang mutated na 10,000 taong kaluluwang hayop. Huminga ng malalim, pinakalma ni Tang Wulan ang kanyang kalooban. Alam niya na ang pagharap sa gayong kalaban, hindi niya dapat hayaang makaapekto ang kanyang kalooban sa labanan. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, tinitigan ni Tang Wulan ang Scarlet Fire Monkey King, ang kanyang aura ay nagsimulang tumaas. Hindi niya ginamit ang battle armor, iyon ang pamamaraan pagkatapos. Hindi niya ito madaling ilulunsad ng walang huling paraan. Kung ito ay isang espiritual na pataas na platform, hindi bababa sa ito ay isa ring intermediate level na pataas na plataporma o isang maalamat na mataas na antas na pataas na plataporma. Kung hindi, hindi niya haharapin ang isang napakalakas na Soul Beast. I-save ang iyong lakas hanggat maaari upang harapin ang malakas na maaaring lumitaw anumang oras sa hinaharap. Ang Scarlet Fire Monkey King ay umikot ng isang pares ng mga mata, at biglang kumislap ang figure nito, hindi na nagmamadali patungo sa Tang Wulan, ngunit mabilis na tumakas patungo sa malayo. Tumakas lang ito ng ganito. Saglit na natigilan si Tang Wulan. Walang alinlangan, ang Scarlet Fire Monkey King na ito ay napakatalino, at matapos mapagtanto na hindi siya ganoon kadaling pakitunguhan, pinili niyang tumakas kaagad. Si Tang Wulan ay nakahinga ng maluwag sa kanyang sarili. Naunawaan niya na kung gusto niyang talunin ang Scarlet Fire Monkey King, kailangan niyang gawin ang lahat. 1 Ian Mutant Soul Beast, na walang katulong sa tabi niya, hindi ganoon kadaling harapin ito. Tatay. Ang tawag mula sa kanyang tainga ay naging dahilan upang biglang lumabas ang orihinal na lumalaban na espiritu ni Tang Wulan. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, at tinapik niya ang hita ni Guyu, ayos lang, bumaba ka na. Okay. Bumaba si Guyu mula sa Tang Wulan na may pag-aatubili, na may matagal na takot, tatay, ano yan ngayon lang? Grabe. Tiningnan siya ni Tang Wulan na walang imak saglit. Sa kanyang isip, ang lakas ni Guyu ay hindi kailanman mas mababa sa kanya, kahit na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ngayon siya ay ganap na naging isang bata na nangangailangan ng iba upang alagaan. Ayos lang, paprotektahan kita. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang mahabang buhok, ngunit nakasandal na si Guyu sa kanyang mga bisig, na may nasisiyahang ekspresyon, si Daddy ang pinakamahusay. Naninigas ang palad ni Tang Wulan. Kung madyay gising siya sa hinaharap, paano niya siya haharapin? Lihim siyang napabuntong hininga, at kasabay nito ay inayos ang kanyang isipan, at nagsimulang husgahan ang nakapaligid na sitwasyon. Ang pagsasanay sa Devil Island ay nagturo sa kanya na maging kalmado hanggat maaari gaano man kahirap ang sitwasyon. Kahit na malaki ang pagbabago ng iyong kalooban, kailangan mong pakalmahin ang iyong sarili sa pinakamaikling posibleng panahon.
Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagiging kalmado mas makakaharap natin ang lahat ng paghihirap. Huminahon, naramdaman ni Tang Wulan ang lahat sa paligid niya, at kasabay nito ay gumawa ng seryosong paghuhusga tungkol sa lahat ng bagay sa paligid niya. Walang duda na ito ay isang birhen na kagubatan. Sa naunang paghuhusga ng pataas na plataporma, ngayon ay lalo siyang nagmumukha na para itong isang simul-ate na kagubatan ng Stardog sa pataas na plataporma. Ang pinagkaiba lang, mas malago ang mga halaman dito kaysa sa mga halaman sa Spirit Transfer Tower na naranasan niya, at parang mas matanda na. Binigyan niya ang sarili ng hypothesis. Ipagpalagay na ito ay nasa platform ng pag-akyat, kung gayon hindi ito magiging isang intermediate na platform ng pag-akyat. Nakarating na siya sa Intermediate Ascension Platform dati. Kung gayon, sa Intermediate Ascension Platform, ang mga halaman ay hindi gaanong siksik, at hindi dapat napakadaling makatagpo ng gayong makapangyarihang kaluluwa na hindi mas mababa sa kanyang sarili. Hayop. Ayon sa kakayahan na ipinakita ng Scarlet Fire Monkey King, si Tang Wulan ay kailangang magsuot ng battle armor para matalo ito. Huwag tingnan ang kanyang kasalukuyang soul power cultivation base sa level 55, ngunit kahit na ang average na 6-string strongman ay tiyak na hindi niya kalaban. Sa pagdaragdag ng battle armor at Golden Dragon Spear, si Tang Wulan ay nasa Spirit Master World na ngayon. Maaaring ituring bilang isang maliit na master. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang Scarlet Fire Monkey King ay may antas na 20,000 taon ng paglilinang bilang isang soul beast. Ito ba ay isang mataas na antas na platform ng pag-akyat? Hindi niya kailanman naiintindihan ang pag-iral na iyon. Kaya lang, mahinang binanggit ni Guyu na ang high-level na Spirit Ascension Platform ay ang pangunahing mapagkukunan ng Spirit Transmission Tower. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang ilang mga pangunahing paghatol, halimbawa, kung mas malakas ang kolonya ng mga soul beast, mas kaunti ang bilang ng mga soul beast. Dahil ang bawat makapangyarihang kaluluwang hayop ay magkakaroon ng sariling teritoryo at hindi maaaring labagin ng iba. Obviously, kung nasaan sila ngayon, dapat ay teritoryo ito ng Scarlet Fire Monkey King. At pagpasok sa susunod na teritoryo, posibleng makatagpo ng isa pang kaluluwang hayop. Gayunpaman, ang pinakamahalagang tanong ngayon ay kung paano makalabas dito. Kung ito ay isang tradisyonal na platform ng pag-akyat, ito ay espesyal na nilagyan para sa paglabas. Kapag gusto mong umalis, kailangan mo lamang pindutin ang pindutan. O kung siya ay namatay sa isang digmaang sibil sa Ascension Platform, siya ay aalis, ngunit siya ay magdaranas ng ilang mental shocks. Ang problema ngayon ay wala sa kanila ang may uri ng button para umalis, ibig sabihin, hindi sila makalabas sa normal na paraan. Pero okay lang bang lumabas kasama si kamatayan? Hindi alam ni Tang Wulan, at walang paraan para subukan ito. Ano ang dapat kong gawin kung talagang namatay siya? Bukod dito, matagal nang narinig ni Tang Wulan na ang pagkakaroon sa tuktok ng Ascension Platform ay ang tunay na mundo. Kung siya ay nasa lugar na iyon kasama si Guyu, kapag siya ay namatay, siya ay tunay na patay. Kaya, anuman ang mangyari, kailangan niyang harapin ito sa pinakamaingat na paraan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi siya masyadong sabik na sumulong. Ang lugar na ito ay teritoryo ng Scarlet Fire Monkey King, kahit papaano ang Scarlet Fire Monkey King ay kaya pa niyang labanan ngayon, at medyo ligtas ito dito. Bukod dito, mayroon siyang kakayahan na katulad ng mga mata ng Diyos na pagmasdan ng paligid anumang oras, at mabilis niyang nakikita ang anumang panganib. Mas mainam na magpahinga dito, at pagkatapos ay maingat na malaman ang direksyon. Kung ito talaga ang pinakamataas na antas ng platform ng espiritual na pag-akyat sa alamat, malamang na ang lugar na iyon ang pangunahing lugar ng Stardao Great Forest na umiiral pa, o maging ang lugar ng malaking kasamaan. Ito ay isang lugar kung saan posibleng makatagpo ng 100,000 taong kaluluwang hayop. Kung lalalim ka, kailangan mo lang makatagpo ng 100,000 taong soul beast, at siya at si Guyu ay matatapos na. At kung talagang lugar na iyon, basta pipiliin niya ang tamang direksyon, unti-unting humiwalay sa kaibuturan, at mag-isang naglalakad, dapat ay nakakalabas na siya. Sa pag-asa lamang sa kanyang mga mata, syempre hindi makita ni Tang Wulan kung saang direksyon siya dapat pumunta. Ngunit sa pamamagitan ng mga pagbabagong dala ng asol na Silver Emperor noon, maaari siyang magtanong, sino ang maaari niyang itanong? Ang mga halaman, lahat ng nakapaligid na halaman, mas alam nila ang mundo kaysa sa kanya. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Tang Wulan kay Guyu sa tabi niya, Guyu, gusto kong magnilay-nilay sandali, naghahanap ng direksyong aalis, nasa tabi ko ka, huwag kang lalayo. Oh, masunerang sumang-ayon si Guyu. Sa pagtingin sa ganoong Guyu, hindi maiwasan ni Tang Wulan na mawala ng malay. Sa isip niya, si Guyu ay isang babaeng may independent personality at laging maalalahanin. Sa pagitan nila, palaging may espesyal na pakiramdam ng pagpapalagayang loob. Ang kanilang mga damdamin ay nilinang sa banayad na paraan sa paglipas ng mga taon. Ang Guyu sa oras na ito ay hindi nakatulad ng Guyu sa kanyang isipan. Ngunit mayroon din siyang pag-asa. Kung noon pa man ay napaka-inosente ni Guyu, hindi ba niya mababawasan ng gusto ang kanyang mga problema? Isinasaalang-alang ang iyong sarili mula sa pananaw ni Guyu, siya ay nasa sakit nang umalis siya sa simula,
ngunit hanggat mahal niya ang kanyang sarili, ang sakit sa kanyang puso ay magiging mas mabuti kaysa sa kanyang sarili. Ang pinagkaiba lang ay alam niya kung paano hanapin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya ito mahanap. Sa pagkakataong ito ay bumalik siya at sinabing wala nang hahayaan siyang umalis muli. Siyempre, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang hula, na siya, na may magandang mukha sa kanyang harapan, ay talagang kanyang guyo. Kung hindi, kahit na gusto niyang magkaroon ng ilang pagmamahal sa kanya, hindi siya maglalakas loob. Naka-crossleg, nag-concentrate si Tang Wulan, at ang kanyang pag-iisip ay inilabas palabas kasama ang Blue Silver Emperor, unti-unting sumanib sa mga nakapaligid na halaman, at unti-unting nakikipag-usap. Bago buhayin ang espiritual na katalinuhan, ang mga halaman ay simpleng nilalang lamang. Para silang mga metal kapag nakumpleto nila ang espiritual na pagpapanday. May buhay silang ngunit walang karunungan. Ngunit kapag naon ang Lingzi at naging isang plant-based soul beast, malamang na mas malakas ito kaysa sa mga ordinaryong soul beast. Gayunpaman, ang bilang ng mga plant spirit beast ay talagang napakakaunti at napakabihirang. Gayunpaman, may paraan si Tang Wulan. Hindi na niya kailangan pang makipag-ugnayan sa mga sapi na halaman, ngunit kailangan lang niyang sabihin sa kanyang sarili kung aling direksyon ang mapanganib at kung aling direksyon ang ligtas. Di nagtagal, nakuha niya ang sagot. Ang mga ordinaryong halaman sa lupa ay walang gaanong feedback, at tila nawawala, ngunit ang impormasyon na ipinasa sa kanya ng matataas na puno ay may malinaw na patnubay. Sa pangunawa na ibinigay sa kanya ng mga halamang ito, ang isang direksyon ay parang bangin, at ang kabilang direksyon ay maaraw. Walang duda na ang sagot ay naroon. Sa gayong pagtuklas, agad na natuwa si Tang Wulan, binuksan ang kanyang mga mata, at tumalon mula sa lupa. Ngunit ang ikinagulat niya ay wala si Guo Yu sa kanyang tabi. Hindi sinasadyang inilalabas ang espiritual na kapangyarihan ng mabilis, na naghahanap sa pananaw ng Diyos. Buti na lang at hindi kalayuan ang nilakad niya, mga 300 metro lang ang layo sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at naghahanap ng isang bagay sa gitna ng mga palumpong na may ngiti. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak na niya ang isang dakot ng mga makukulay na wildflower, mukhang tuwang-tuwa. Ang kanyang masayang hitsura ay nagpalungkot sandali kay Tang Wulan. Bilang isang mag-aaral ng Shrek Academy, matagal na nilang nawala ang saya ng kanilang mga kasamahan. Oo, batang babae sa panahon, sino ang hindi gusto ng mga bulaklak? Sa sandaling ito, biglang, sa pananaw ng kanyang Diyos, dalawang figure ang lumitaw sa parehong oras, ang isa ay lumipad patungo sa kanyang direksyon, at ang isa ay dumiretso sa guyo. Ang hitsura ng dalawang figure na ito ay napakabigla, at ang bilis ay napakabilis, nang walang anumang paghinto. Hindi maganda. Sumigaw si Tang Wulan sa kanyang puso, at biglang lumipad na parang palaso patungo sa direksyon ni Guo Yu. Nawala ang kanyang alaala, si Guo Yu, na parang bata, ay napakarupok na ngayon. Ang mga buhok ni Tang Wulan ay sumasabog sa oras na ito, at ang kanyang bilis ay agad na tumaas sa tuktok nito. Kasabay nito, ang isang asul na pilak na emperador ay sumabog sa mas mabilis na bilis kaysa sa kanya. Out! Dumiretso sa Guo Yu. Ang Scarlet Fire Monkey King ang sumulpot sa direksyon ni Tang Wulan, ngunit ang figure na sumalpok kay Guo Yu ay isang bird soul beast na ipinakita sa kulay aquamarine. Napakabilis nito. Ito ay tulad ng isang emerald green arrow. Nang ang Blue Silver Emperor ni Tang Wulan ay pumulupot lamang sa baywang ni Guo Yu, nakarating na ito sa harap ni Guo Yu, na may matalas na mahabang bibig, diretsyong tumango sa noo ni Guo Yu. Emerald Demon Bird. Nakilala ni Tang Wulan ang pangalan ng soul beast na ito sa isang sandali. Dahil na rin sa pagkilala na ang takot sa kanyang puso ay itinaas sa sukdulan. Ang mga Emerald Demon Bird ay isa sa mga pinakamalupit na koleksyon ng mga bird soul beast. Ang kanilang paglaki ay ganap na nakasalalay sa pagsipsip ng utak ng iba't ibang nilalang. Maging ito ay isang soul beast o isang tao, ito ang kanilang target, at ang Emerald Demon Bird ay lalong gusto ang utak ng tao. Ang ganitong uri ng soul beast ay gumagalaw na parang kidlat, at napakabilis na ito ay kabilang sa mga pinakamahusay sa buong mundo ng soul beast. Kaya lang hindi marami sa mundo. Ang mga ibong demonyong emerald ay minsang nagdulot ng malaking sakuna noong sinaunang panahon. Sa oras na iyon, sila ay kumpol pa rin ng mga kaluluwang hayop. Lumipad ang isang pulutong ng mga ibong demonyong esmeralda. Lahat ng nilalang ay may butas sa ulo at walang utak. Sobrang nakakatakot nung oras na yon. Ang eksena. Nang maglaon, sa mundo ng soul beast ay nagkaroon ng aksyon upang puksain ang esmeralda demonyong ibon sa kanyang sarili. Sa pamumuno ng ilang soul beast na hari, ang ganitong uri ng soul beast ay pinatay ng 7 o 88, at bihira itong mabuhay. Nabawasan nito ang banta ng King Demon Bird sa mga nilalang sa mainland. Kahit na ito ay lumitaw, ito ay paminsan-minsan lamang, at ito ay napakamaingat. Sa relatibong pagsasalita, ang mga tao ay walang gaanong alam tungkol sa ibong Emerald Demon, ito ay naitala lamang sa ilang mga sinaunang aklat. Dahil noong sinakta ng ibong Emerald Demon ang mainland, ito ay nasa panahon pa kung kailan ang soul beast ang namuno sa mainland. Noon, sinasabing mayroong isang Emerald Demon Bird King na naninigarilyo ng tunay na utak ng dragon at patuloy na nag-evolve upang maging ang pinaka-nakakatakot na mamamatay sa panahong iyon.
Dahil din sa pagkamatay ng tunay na dragon kung kaya't ang angkan ng dragon na namuno sa mainland noong panahong iyon ay nagkonsentror ng kanilang lakas at naglunsad ng isang nakakabaliw na paghihiganting pagpatay sa grupo ng mga ibong demonyong Esmeralda, kaya tuluyang nawasak ang mga ito. Sa sandaling ito, nang makita ni Tang Wulan ang paglitaw ng Emerald Demon Bird, ang kanyang paghinga ay tila huminto. Sa sandaling tinusok ng lalaking ito ang noo ni Guyu, kahit 10 Guyu ay hindi na makakaligtas. At napakabilis pa rin ito. Halos sinubukan ni Tang Wulan ang kanyang makakaya na hilahin pabalik ang kanyang Blue Silver Emperor, at sa parehong oras ay nagpadala siya ng isang kuko ng walang pag-aalinlangan. Ang destroying claw ng Golden Dragon ay pumutok at binaril sa harap ni Guyu. Ang katawan ng Emerald Demon Bird ay hindi masyadong malaki, ang mga pakpak nito ay nakabuka lamang sa kalahating metro, at ang haba nito ay hindi hihigit sa isang talampakan. Ang buong katawan ay asul, at ang mahabang bibig ay parang isang transparent na karayom. Nakakahilo lang ang bilis nito. Napapanahon na ang Golden Dragon extinguishing claws ni Tang Wulan, at si Guyu ay hinayla din niya pabalik, ngunit ang Emerald Demon Bird ay biglang bumili sa ere ng 1 beses at 2 beses, na parang may cyan tail flame mula sa likod nito. Dumura siya, itinulak ang kanyang katawan na halos parang kidlat, sa harap mismo ni Guyu, at ang kanyang mahabang bibig ay direktang dumampi sa mga kilay ni Guyu. Hindi, sumigaw si Tang Wulan, at sa isang iglap, ang kanyang buong dugo ay tila nag-alab. Blanko ang mga mata ni Guyu, at habang hinihila pabalik ang kanyang katawan, hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyayari. Pinagmasdan lang niya ang mahabang tuko ng Emerald Demon Bird na dumating sa kanyang harapan. Ang masakit na dagandong ni Tang Wulan, ang malamig na mga mata ng Emerald Demon Bird, at ang Scarlet Fire Monkey King na umatake na mula sa likuran. Sa isang iglap, tila nagyelo ang buong mundo, at sa susunod na sandali, ang kapalaran ni Tang Wulan at Guyu ay tila napahamak. Si Tang Wulan ay nakaramdam lamang ng pagkasira ng puso sa oras na ito. Kung namatay si Guyu sa ilalim ng bibig ng Emerald Demon Bird na ganito, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Mas gugustuhin niyang sipsipin ang kanyang utak ng mag-isa, at hinding-hindi niya gugustuhin masaktan si Guyu kahit kaunting halaga. Sa sandaling ito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang lakas ng umaagos na dugo ni Tang Wulan ay gumawa ng isang layer ng golden red haze na nabuo sa paligid ng kanyang katawan, at ang layer ng haze na ito ay biglang naapektuhan ng sinaunang patch sa kanyang leeg. Ang mga pilak na kaliskis na ibinigay ni Yu sa kanya ay marahas na hinigop. Ang nakapalibot na kalawakan ay tila talagang stagnant, kahit na ang bilis ay napakabilis. Ang Emerald Demon Bird na ang mahabang tuka ay umabot sa gitna ng mga kilay ni Guyu ay lumitaw din pansamantalang natigil. Ngunit sa susunod na sandali, ang mga katawan ni Guyu at Tang Wulan ay pawang ilusyon. Sumambulat si Tang Wulan na may nakasisilaw na gininto ang liwanag, habang si Guyu ay sumabog na may nakasisilaw na pilak na liwanag, at ang dalawang kulay ng ginto at pilak ay umalangaw sa isa't isa. Ang makulay na kristal sa palso ni Tang Wulan ay kumikinang din ng maliwanag. Sa susunod na sandali, ang ginto at pilak ay biglang nagsara at agad na nagsanib. Ang maliwanag na makulay na kinang ay biglang namukadkad. Ang mga katawan ng Emerald Demon Bird at ang Scarlet Fire Monkey King ay sabay na nakakilos. Ang Emerald Demon Bird ay parang berdeng bulalakaw, na tumusok sa makulay na liwanag na iyon kaagad. Gayunpaman, sa malutong na tunog ng ding, biglang tumalbog ang maliit nitong katawan. Ang Scarlet Fire Monkey King sa kabilang panig ay puwersahang nagbago ng direksyon sa ere at dumapo sa isang malaking puno sa tabi niya. Ito ay hindi lamang malakas, ngunit higit sa lahat, ito ay may karunungan na hindi taglay ng maraming espiritong hayop, at pinakamahusay sa paghahanap ng mga pakinabang at pag-iwas sa mga disadvantages. Sa pagkakataong ito ay natagpuan ko ang Emerald Demon Bird bilang isang katulong, at naisip ko na ito ay magiging walang palya. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw ang gayong pagbabago. Sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang Bloodline Energy Vortex sa kanyang dibdib ay biglang umikot sa hindi pa nagagawang nakakatakot na bilis, at ang bloodline ng kanyang buong katawan ay dumaranas din ng mga kakaibang pagbabago. Ang malaking enerhiya ay bumuhos sa kanyang katawan na parang ilog na umaagos pabalik. Naramdaman na lang niya na ang buong pagkatao niya ay namamaga, at ang nakakatakot na enerhiya ay nagdulot sa kanya ng isang malakas na pag-awit ng dragon mula sa langit. Shenlong Transformation, napakalinaw ng kanyang kamalayan na kinukumpleto niya ang Shenlong Transformation kasama si Guyu. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit sa proseso ng Shenlong Transformation noong nakaraan, si Guyu ang nanguna. Sa karamihan, hinimok niya ang lakas ng Shenlong Transformation na lumaban. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Ang Shenlong Transformation ay tila sa kanya ang sanhi. Ang napakalaking halaga ng enerhiya, kasama ang kanyang kasalukuyang malupit na pisikal na kalidad, ay medyo hindi nasusuportahan. Ang enerhiya na nagmumula kay Guyu ay tila naging sanhi ng kanyang pagsabog na parang lobo. Ang mga meridian ni Tang Wulan ay nagsisimula ng medyo hindi mabata, at ito ay tila simula pa lamang. Napasigaw si Long Yin. Kahit na nasira ang selyo ng Golden Dragon King, hindi kailanman naramdaman ni Tang Wulan na napakalapit sa kanya ng kamatayan, at hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon.
Ngunit kasabay ng pagtunog ng kanyang sigaw, halatang naramdaman ni Tang Wulan ang pagbuhos ng enerhiya sa kanyang katawan na biglang tumigil, at bumalik din sa normal ang kanyang kamalayan. Ang 7 kulay na kaliskis ay sumasakop sa buong katawan, at ang kanyang katawan ay bumukol sa taas na 5 metro, na iba sa nakaraang panahon na ang sinaunang Moon God Dragon ay nagbago. Mukhang natapos na ang ebolusyon ng kanilang martial arts fusion skills. Malinaw na naalala ni Tang Wulan na minsang sinabi ni Guyu na ang kanilang Shenlong transformation ay ang unang pagbabagong unang nagising ng Shenlong. Kaya, ito na ba ang pangalawang pagbabago sa oras na ito? Sa likod, bumukas ang malalaking makukulay na pakpak ng dragon, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang lahat ng mga molekula ng enerhiya sa buong kagubatan ay humahanggaws patungo sa kanya, hindi lamang bumubuhos sa kanyang katawan, ngunit bumubuo rin ng isang malaking lugar sa paligid ng kanyang katawan. Ang ulap ng enerhiya ay maaaring mapakilos ng sarili sa anumang oras. Isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng kapangyarihan, at biglang may kung ano sa kanyang isipan, tila ang kapangyarihang pagmamay-ari ni Guyu ay maaari ding pakilusan niya. Nakita ng Scarlet Fire Monkey King ang nagbagong Tang Wulan, lalo na nang marinig ang dati niyang pag-awit ng dragon, tumalikod siya at tumakbo palayo. Naging isang gintong pulang ilaw at anino, 1 kilometro na ang layo nito sa isang kisap mata. Ang King Demonyong Ibon sa kabilang panig ay mas mabilis kaysa rito. Dahil ang grupo ay nawasak, ang ilang natitirang Emerald Demon Bird na ito ay mas mahusay sa pagprotekta sa kanilang sarili. Sa nakikitang biglang naging makapangyarihan ang mga kalaban sa harap nila, kailan kaya sila hindi tatakbo sa ganitong oras? Tumakbo. Kinasusuklaman ni Tang Wulan ang pares ng Soul Beast na ito, ngayon lang, halos mawala na sa kanya ang kanyang paboritong tao. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay sa direksyon ng Emerald Demon Bird, ang hangin ay biglang tumahimik, at ang nakakatakot na enerhiya ay lumakas ng husto. Ang ibong Emerald Demon ay biglang huminto sa bilis ng kidlat, na parabang ito ay tumagos sa isang piraso ng pandikit, na nagpupumilit na sumulong, ngunit ang bilis ay hindi alam kung gaano karaming beses na mas mabagal. Sinampal ni Tang Wulan ang makulay na pakpak ng dragon sa likod niya, at sa sumunod na sandali, ang mga tao ay nasa harap na ng Emerald Demon Bird, at ang makulay na mga kuko ng dragon ay bumaril at direktang tinapik sa katawan ng Emerald Demon Bird. Magaling din ang Emerald Demon Bird, at biglang bumitaw ang asol na liwanag sa kanyang katawan, at isang layer ng aquamarine halo ang namukadkad, at ang mga kuko ng makulay na dragon ay sumampal sa halo, at biglang pumutok sa mga bangs na nakakatusok sa tainga. Nabasag ang aquamarine halo, at ang makulay na mga kuko ng dragon ni Tang Wulan ay hindi inaasahang tumalbog. Dapat mong malaman na sa estado ng Shenlong transformation, ang cultivation base ng Tang Wulan sa oras na ito ay tumaas ng hindi bababa sa 3 pangunahing antas. Malakas at makapangyarihan, ito ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa noong siya ay nag-iisa sa dugo ng Golden Dragon King. Ang Emerald Demon Bird na ito ay talagang pambihira, at maaari pa nitong harangan ang sarili niyang suntok. Ngunit sa susunod na sandali, isang grupo ng mga makukulay na vortex ang nag-alon sa palad ng makulay na mga kuko ng dragon ni Tang Wulan. Sa sandaling lumitaw ang makulay na vortex, ang esmeralda berdeng ilaw sa Emerald Demon Bird ay agad na naagnas, at bumigkas din ito ng malungkot na sigaw, at lumipad patungo sa mga kuko ng dragon ni Tang Wulan habang ito ay hinihigop. Pagtanggal ng elemento. Ito ay walang alinlangan dahil sa kakayahan ni Guyu. Ang Emerald Demon Bird ay isang espiritong hayop na may katangiang hangin. Ito ay sa ilalim ng lakas ng hangin na maaari itong maabot ang isang nakakatakot na mataas na bilis. Ang mga fast soul beast sa pangkalahatan ay mayroon lamang 2 katangian, alinman sa spatial na katangian o hanging katangian. Ang mga spatial na katangian ay mas mahusay sa explosive acceleration at patuloy na pagbabago. Bagamat mas mababa ang katangian ng hangin ng mga espiritong hayop sa ilang aspeto, ang kanilang bilis ay mas linear at mas matagal. Mas mahusay sa iba't ibang mga pagbabago sa paglipad. Ngunit hangin man o kalawakan, sa harap ng pagbabalat ng elemento, hindi lang sila nababalatan ng mga elemento ng nakapalibot na espasyo. Sa estado ng pagbabagong anyo ng Shenlong, ang kapangyarihan ng pagbabalat ng elemento ay direktang tinatanggal ang elementong enerhiya na pag-aari nila. Nang walang basbas ng elemento ng hangin, biglang bumagsak ang lakas ng Emerald Demon Bird. Nang makita, malapit na itong mahulog sa palad ni Tang Wulan. Ngunit ang ibong Emerald Demon ay biglang lumingon, at ang isang pares ng mga mata ay naging ganap na pulang-pula. Sa susunod na sandali, ang orihinal nitong berdeng katawan ay biglang naging maapoy na pula, na may dalawang katangian ng hangin at apoy. Matapos ang maapoy na pula ay nanatili sa isang iglap, ito ay naging cyan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang sandali. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang sariling elemental na paghuhubad ay hindi ito kayang sipsipin. Dalawang katangian ng hangin at apoy. Gamitin ang puyo ng hangin at apoy sa iyong katawan upang labanan ang pagbabalat ng mga elemento. Bagamat maaari lamang itong tumagal ng maikling panahon, binigyan din ito ang Emerald Demon na ito ng pagkakataong mabuhay. Ang mga pakpak ay pumutok ng buong lakas, at ang bilis ng Emerald Demon Bird ay biglang tumaas, at ang mahabang tuka nito ay naging mas payat, tulad ng isang espada ng tao na pinagsama sa isa, biglang pumutok patungo sa harapan.
Sa sandaling ito ay bumilis, ito ay hindi inaasahang lumagpas sa sound barrier at sumambulat sa isang malakas na dagandong, na nagpapakita kung gaano kapersigido ang pagtakas sa sandaling ito. Ito pa rin ang pinakamabilis na Soul Beast na nakita ni Tang Wulan, ngunit sa sandaling ito, anuman ang mangyari, hindi niya ito hahayaang makatakas. Sa napakalakas na kaaway na umiikot sa gilid, napakabilis nito, sa pagkakataong ito makakatakas ito sa sakuna, sa susunod. Minsang malayo na si Guyu sa kanyang sarili, kung siya ay ni-raid nito, hindi ba kailangang gawin ang kanyang sarili na mapot? Sa makatuwid, nang ang Emerald Demon Bird ay muling lumakas, ang kaliwang kamay ni Tang Wulan ay napahampas na sa hangin. Sa isang iglap, ang espasyo ay gumuho, ang mga nakapaligid na halaman ay halatang walang pagunlad, at isang itim na butas ang lumitaw sa kalangitan kaagad. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagpapala ng Shenlong Transformation, ang kontrol ni Tang Wulan sa enerhiya ay napakaganda na ang black hole na may diameter na 1 metro lamang ay natakpan ng Emerald Demon Bird. Ang bilis nitong makalusot sa sound barrier ay tumigil din saglit sa ilalim ng nakakatakot na hatek na ito. Iyon ang paghinto, at tinapik ni Tang Wulan ang madilim na gininto ang nakakatakot na kuko sa kanyang kanang kamay. Ang 7 kulay na madilim na gintong kaayla hilakbot na claws ay nai-render, na sumasakop sa isang nakakatakot na 50 metro. 50 metro ang haba na magagaan na talim na may maitim na ginto, habang ang mga buto at makukulay na ilaw ay bumaba mula sa langit, na parang sinisira ang langit at sinisira ang lupa, diretsyong sinampal ito sa lupa. Boom! Halos gamulong sa lupa ang katawan ng Emerald Demon Bird, at lumilipad sa hangin ang emerald green na balahibo nito. Ngunit nagulat si Tang Wulan, ang Soul Beast na ito na halatang umaasa sa bilis, ang lakas ng katawan nito ay naging napakalakas. Sa ilalim ng kanyang all-out Divine Dragon na naging dark gold na nakakatakot na kuko, hindi pa siya patay. Nawalan na lang siya ng malay ng sampelan, nag-iwan ng galos sa katawan, pero buto lang, hindi nakakamatay. Hindi alintana ang paggawa nito, iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay at hinawakan ng Emerald Demon Bird sa kanyang palad. Kasabay nito, niyugyug niya ang kanyang katawan, isang pilak na ilaw ang bumungad sa kanyang katawan, at ang sumunod na sandali ay 1 kilometro na ang layo. After so many times, nasa harap na niya ang crimson figure na nasa harapan niya. Bumaba ka na. Sa malamig na sigaw, iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang kaliwang kamay na parang kidlat, at isang gintong glow ang kumislap. Ang Scarlet Fire Monkey King na mabilis na tumatakbo sa hangin ay sumigaw, parang gusto niyang umiwas. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman na lamang nito na may hindi mabilang na enerhiya na pumipiga sa katawan nito. Naging makulay ang lahat sa paligid. Sa sandaling huminto ang katawan nito, ang gininto ang liwanag ay lumipat na mula rito ng walang katumbas na katumpakan. Nasaksak sa katawan. Ang malakas na sigla ay nabaliw na iniksyon sa katawan ni Tang Wulan, at ang malakas na bloodline na enerhiyang ito na pinadalisay ng Golden Dragon Spear ay ganap na nakadagdag sa pagkonsumo ng kanyang katawan. Bumaba din si Tang Wulan mula sa langit, at ang mga makukulay na pakpak ng dragon ay kumalat sa likuran niya at damapo sa lupa. Sa ilang paghinga lang, ang Scarlet Fire Monkey King ay ganap na nilamon ng Golden Dragon Spear, na nag-iwan lamang ng isang balat. Ang gintong sibat ng dragon ay ginto pa rin, ngunit ang sibat ng sibat ay makulay, at ang bilis ng paglunok ng sigla nito ay halatang mas mabilis kaysa sa karaniwan. Gaya ng inaasahan ni Tang Wulan, ang pagkamatay ni Scarlet Fire Monkey King ay hindi nagpapataas ng spiritual power cultivation base para sa kanyang spirit ring, ngunit sa halip ay naging bilog ng itim na spirit ring sa itaas ng kanyang katawan. 10,000 taong singsing ng espiritu. Ito ay isang tunay na kaluluwang hayop. Huminga ng malalim, gumalaw lang ang isip ni Tang Wulan, naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan, at pagkatapos, humiwalay sa kanya ang isang figura, nagmamadali niyang niyakap ang kanyang balingkinitang baywang gamit ang kanyang kaliwang kamay, ito ay ang maputlang mukha na si Guyu. Sa sandaling ito, bukod sa medyo namumutla ang kanyang mukha, medyo natatakot din siya, kumukurap-kurap ang malalaking mata, parang gusto niyang umiyak. May mga alon ng kahinaan, ngunit sa pagtataka ni Tang Wulan, sa pagkakataong ito ay wala siyang kahinaan na napakalakas na mahihimatay sila kapag ginamit nila ang Shenlong Transformation. Marahil ay dahil na-absorb niya ang sigla ng 10,000 Years Scarlet Fire Monkey King, naramdaman niyang kaya pa niya itong suportahan, at least 30% ng kanyang cultivation base ay nandoon pa rin. Fine. May hawak pa siyang Emerald Demon Bird na hindi pa lubusang naresolba. Kung siya ay walang malay, kapag ang Esmeralda na demonyong ibon ay nakabawi, ang gulo ay magiging malaki. Binitawan ni Tang Wulan ang kamay na yamakap kay Guyu, itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kaliwang kamay at direktang tinapik ang Emerald Demon Bird. Tatay, huwag. Bulalas ni Guyu, na naging dahilan upang huminto ang mga kuko ng Golden Dragon ni Tang Wulan sa ibabaw ng ulo ng Emerald Demon Bird. Anong problema? Sa pagtingin kay Guyu, ang gulat sa mga mata ni Tang Wulan sa oras na ito ay nawala, at tanging ecstasy na lang ang natitira. Kung sinasabing iniligtas siya ni Guyu nang humarap sa mga nakapirming naka-install na soul-guided shell sa Shrek Academy, kumbinsido si Tang Wulan na iyon ay dahil naisalin niya ito sa pamamagitan ng mga kaliskis ng Silver Dragon na ibinigay niya sa kanya, kaya nahulaan niya ito.
Posible ang 70%, ang babaeng ito na kamukha ni Nair ay ang mga salita ni Guyu. Kaya, ngayon ay maaari na siyang maging 100% sigurado na si Guyu ang nasa harapan niya. Kung hindi, saan nagmula ang pagbabagong ito ng Shenlong? Mayroon bang mas mahusay kaysa sa martial arts fusion na mga kasanayan upang i-verify ang pagkakakilanlan? Dalawang hakbang pasulong si Guyu at niyakap ang Emerald Demon Bird mula sa mga braso ni Tang Wulan, napaka-cute. Huwag mong sasaktan, okay. Nang marinig ang mga salita ni Guyu, natigilan si Tang Wulan. Cute. Ang bagay na to, halos sipsipin ang utak niya ngayon lang. Sabi niya cute talaga. Gayunpaman, hanggang sa pagkakataong ito lang nagkaroon ng pagkakataon si Tang Wulan na tingnan mabuti ang hitsura ng Emerald Demon Bird na ito. Ang Emerald Demon Bird na iyon ay talagang mailalarawan bilang isang cute na anak. Ito ay hindi hihigit sa isang talampakan ng haba, na may esmeralda berdeng balahibo tulad ng esmeralda, at ang mahabang tuka nito ay esmeralda berde na may malabong gininto ang kulay. Mukhang napaka-transparent, payat at streamline. Ang sarap talagang makakita ng sukdulan. Sa nakapikit na mga mata, ang mga talukap ng mata ay maputlang ginintoang. Mayroon ding gintong pattern sa likod na umaabot mula sa tuktok ng ulo hanggang sa buntot. Naalala pa ni Tang Wulan na mayroon itong isang pares ng malarubi na mga mata. Kung ito ay nakatayo pa rin, ito lamang ang pinaka-perpektong pag-ukit ng Jade. Ngunit, ang bagay na ito ay kakilakilabot. Hindi, masyadong delikado. Alam mo ba na ang Emerald Demon Bird na ito ay kumakain ng utak para mag-evolve mismo? Sabik na sabi ni Tang Wulan. Hindi. Niyakap ng mahigpit ni Guyu ang Emerald Demon Bird, tumalikod, at binigyan si Tang Wulan ng likod. Lumapit si Tang Wulan sa kanya at same time na sinabi, Guyu, masunurin, hindi ito masaya. Halos patayin ka nito ngayon lang. Hindi, malupit si tatay. Lumingon muli ang kalahati ni Guyu. Natahimik si Tang Wulan saglit, malupit ba ako? Hindi ako malupit, papatayin tayo nito. Giyo, masunurin, okay. Ang Emerald Demon Bird na ito ay isang sikat na mabangis na ibon. Noong unang panahon, nagdulot ito ng madugong hangin. I think this Emerald Demon Bird is somewhat different from the description in the ancient books, and it is stronger than the ancient books. Gusto mo bang makita ito? Itinaas ni Guyu ang kanyang ulo, tumingin sa seryosong ekspresyon ni Tang Wulan at ang mga kamay ay nakaunat sa kanya, kumurap, at biglang nagsabi, mukhang nag-iisip ako ng paraan para maiwasan itong masaktan tayo. Bago pa makapagsalita muli si Tang Wulan, bigla siyang nagtaas ng kamay, nanlalabo sa hangin. Kakaibang mga linya ang bumungad sa hangin, at ang bawat linya ay kumikinang sa pilak na liwanag, nagniningning na may kakaibang kinang na parang isang buhay na bagay. Unti-unti, ang mga linyang ito ay namumuo sa isang silver rune, dahan-daang bumabagsak patungo sa ulo ng esmeralda na demonyong ibon. Isa-isang bumuhos ang mga linya, at nagsimulang manginig ang katawan ng Emerald Demon Bird. Marahang hinaplos ni Guyu ang buhok nito, Little Quigwai, ayos lang sa isang pagkakataon. Si Tang Wulan ay tumingin kay Guyu ng may pagtataka, at malinaw niyang naramdaman na mayroong napakalaking espiritual na kapangyarihan sa silver rune na iyon. Sa kanyang espiritual na paglilinang sa espiritual na kailaliman, hindi niya maramdaman kung gaano kalakas ang espiritual na kapangyarihan na nasa rune na iyon. Nagmamadali siyang nagtanong, Guyu, may naaalala ka ba? Umiling si Guyu, hindi. Naalala ko lang ang ganitong paraan para maging masunurin si Xiao Kui. Malabo ko lang naaalala, parang kapag nangyari ito, titigil na ito sa paggawa ng gulo. Masunurin itong makikinig sa akin. Medyo nag-aalala pa rin si Tang Wulan, paano kung mabaigo ito? Ito. Hindi ito mabibigo. Napaka-positibo at seryosong sinabi ni Guyu. Sinabi ni Tang Wulan, kung ganoon, ipinapangako kung hindi mo ito papatayin, ngunit kailangan mong hayaan akong itali ito sa Blue Silver Emperor at hintayin itong magising para makita ang sitwasyon. Halatang ayaw ni Guyu, ngunit tinitigan ang mga mata ni Tang Wulan, sa wakas ay tumango siya at maingat na iniabot ang Emerald Demon Bird sa kanyang kamay kay Tang Wulan. Sa takot na gamitin ang ordinaryong Blue Silver Emperor, direktang pinakawalan ni Tang Wulan si Jin Yu. Sa isang pitik ng buntot ni Jin Yu, nasagasaan niya ang Emerald Demon Bird. Nang makita si Jin Yu, mukhang interesado rin si Guyu, kung pag-uusapan, iba si Jin Yu kumpara noon. Matapos maghiwalay ang sigla at dugo ni Tang Wulan at masira ang ikasyam na layer ng selyo ng Golden Dragon King, isang sungay ang tumubo sa noo ni Jin Yu. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay lumaki hanggang 18 metro ang haba, na mukhang napakapayat. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga kaliskis ng gintong dragon na katulad ng kay Tang Wulan, sa halip na texture lamang. Para siyang gintong dragon. Isang pares ng gininto ang kristal na mata, halatang mas malakas kaysa dati. Pagtingin kay Tang Wulan, matapang ang kanyang hininga. Mula kay Jin Yu, naramdaman ni Tang Wulan ang napakalakas na espiritualidad. Ang maliit na taong ito na isang may depektong kaluluwang kaluluwa, ngayon ay lumaki ng higit pa. Bahagyang naramdaman ni Tang Wulan na kung isang araw, mag-evolve si Jinyo ng isang pakpak ng dragon, kung gayon marahil ito ay maaaring maging isang tunay na parang dragon. Bagamat nag-evolve din ang Tyrannosaurus Rex sa ebolusyon ng kanyang bloodline,
Kumpara kay Jinyo, medyo mas maliit ang ebolusyon ng Tyrannosaurus Rex. Ang isa ay dahil ang Tyrannosaurus mismo ay masyadong malakas, at higit sa lahat, isa pa rin itong Earth Dragon, hindi totoong dragon. Iba si Jinyu. Ito ang unang kaluluwa ni Tang Wulan. Nang magising si Tang Wulan, kasama niya ito. Ang bloodline sa katawan nito ay ganap na kapareho ng kay Tang Wulan. Sa makatuwid, sa ilalim ng impluwensya ni Tang Wulan, ang ebolusyon ni Jinyu ay mas dalisay. Siyempre, kung ang Tyrannosaurus Rex ay maaaring mag-evolve ng mga pakpak ng dragon sa hinaharap, ang sitwasyon ay magiging katulad nito, ngunit ito ay magiging iba sa kung ano ito ay mahusay. Para sa isang Soul Master, ang pinakamahalagang papel ng isang kaluluwa ay ang magbigay ng Soul Ring. Ang kaluluwa ng isang ordinaryong Soul Master ay may kaunting epekto, at para sa malakas, ang papel ng Battle Armor ay mas malaki kaysa sa kaluluwa, kaya ang kanilang enerhiya ay ginagamit din para sa pagsasanay. Battle Armor. Tanging ang espiritu na nagbigay ng huling ilang mga singsing ng espiritu ang maaaring maging sapat na malakas upang matulungan sila sa labanan. Ito rin ang dahilan kung bakit bihirang ilabas ng 7 Shrek Monsters ang kanilang espiritu sa panahon ng labanan. Habang ang mga espiritu na nagbigay ng unang ilang espiritu ay nagriring, bagamat sila mismo ay magbabago habang sila ay sumisipsip ng espiritual na kapangyarihan sa Spirit Ascension Platform, ang saklaw ng pagbabago ay napakaliit at hindi magagamit. Tanging ang gininto ang wika ni Tang Wulan ang naiiba. Ang ebolusyon nito ay hindi ang pag-evolve kasama ang Spirit Ring, ngunit ang paglaki kasama ang bloodline ni Tang Wulan. Nasira na ni Tang Wulan ang siyam na layer na Golden Dragon King Seal, at ngayon ang gininto ang wika ay naging ganap na naiiba. Ipinatong ni Tang Wulan ang kanyang kamay sa ulo ni Jinyu, iniunat ni Jinyu ang kanyang dila, at hinawakan ang kanyang palad, na medyo mayabang sa kanyang mga mata. Tila ipinapakita nito kay Tang Wulan na napakalakas na nito ngayon. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, okay. Pagkatapos ay hahayaan kitang lumabas sa susunod na labanan. Hindi inaasahang tumango si Jinyu kay Tang Wulan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo, tinitingnan ng Emerald Demon Bird na may bahagyang hindi magandang ekspresyon sa kanyang mga mata. Tila nag-iisip kung kakagitin ba ito hanggang mamatay. Tinitigan ni Goyu si Jinyu, hindi. Tumangala si Jinyu sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila matamlay, at pagkatapos ay muling ibinaba ang kanyang ulo, na parang pumayag siya. Ngumiti lang si Goyu sa tuwa. Ang ibong Emerald Demon ay hindi gaanong nasugatan, at hindi siya magising sandali. Inutusan ni Tang Wulan si Goyu na huwag umalis sa 10 metrong hanay sa paligid ng kanyang katawan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay naupo siyang muli ng naka-crossleg at ipinagpatuloy ang pagmumuni-muni. Ang isip ay nalubog, at ang dalawang puyaw ng tubig sa katawan ay umiikot sa mga bilog. Ang puyaw ng dugo ay lumiit ng malaki, at ang bilis ng pag-ikot ay napakabagal din. Walang alinlangan, isang malaking halaga ng enerhiya ng dugo ang naubos sa proseso ng pagbabago ng dragon ngayon, at gayon din ang Spirit Power Vortex. Ngunit sa sorpresa ni Tang Wulan, ang kanyang mga meridian ay tila medyo lumawak sa proseso ng dragon transformation ngayon lang. Dahil ang mga meridian mismo ay sapat na matigas, walang mga palatandaan ng pinsala. Sa pagtaas ng lakas, maaari mo bang unti-unting kontrolin ang kapangyarihan ng Shenlong transformation? Habang nagmumuni-muni, naalala niya ang naramdaman niya noong na-trigger ang dragon transformation kanina lang. Sa oras na iyon, labis ang kanyang takot, at tanging si Goyu lang ang nag-iisip sa kanyang puso. Mas gugustuhin pang mamatay para sa kanya. Pagkatapos ay na-trigger si Shenlong Bayan sa unang pagkakataon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang enerhiya mula kay Goyu ay masyadong malakas, at pagkatapos na magsama-sama sa sarili niyang enerhiya, ang kanyang katawan ay malapit nang bumagsak at hindi na makayanan. Pero nang sumigaw siya, tumigil ang energy injection. Dapat itong kontrolin ni Goyu nang hindi sinasadya, tama ba? Kung si Goyu ay nasa isang matino na kalagayan, marahil, sa pamamagitan ng pagkontrol sa Shenlong transformation kasama niya, magagamit niya ang Martial Soul Fusion skill na ito ng perpekto. Ang malakas na pakiramdam na ngayon lang ay talagang kahanga-hanga. Higit sa lahat, kung personal mong naranasan ang kakayahan sa antas na iyon, mas mauunawaan mo at maiiwasan ang mga paglihis sa daan patungo sa pagpapabuti sa hinaharap. Ang oras ng pagmumuni-muni na ito ay talagang hindi maikli, ang isa ay upang ibalik ang pagkonsumo, at ang isa ay upang maipawn ang sariling mga pananaw. Nang magising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, nalaman niyang si Goyu ay nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang kondongan, natutulog ng mahimbing. Sa pagtingin sa kanyang natutulog na mukha, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magpakita ng banayad na kulay sa kanyang mga mata, marahang hinahaplos ang kanyang mahabang buhok. Goyu, bakit nasa iyo ang mukha ni Nier? Walang bahid ng makeup. Anong nangyari sa iyo? Sa lugar na ito, na malamang na ang Great Stardew Forest, hindi niya ito matutulungan na gumaling, tanging ang pag-alis muna dito ay makapagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ngayon ay maaari na lang akong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, at kahit na pagkatapos na lumabas, ang epekto ng buong kontinente na dulot ng pagbagsak ng Shrek City ay walang alinlangan na magpapuson sa kanya, ang pinuno ng kontemporaryong Shrek 7 Devils, sa matinding pressure.
Malinaw niyang naalala na sinabi sa kanya ni Qingtian daw Luo Yunming bago ilunsad sa langit na sila ang mga binhi ni Shrek. Sinanay sila ni Shrek. Kung wala si Shrek, wala siya ngayon. Walang alinlangan, inaako niya ang mabigat na responsibilidad ng muling pagtatayo ng Shrek, at inaako rin ang responsibilidad ng paghihiganti para kay Shrek. Subconsciously clenched his fists, trying hard not to recall the familiar face in Shrek Academy. Walang epekto ang kalungkutan, dapat malakas siya. Ewan ko ba kung anong nangyari sa magkakaibigan, pagkatapos kong harangin ang shell na iyon, dapat ay maayos na sila. Habang nag-iisip, kinuha ni Tang Wulan ang kanyang soul communicator mula sa storage soul communicator. Gaya ng inaasahan niya, walang signal ang soul communicator. Hindi maabot ang mundo sa labas. Napabuntong hininga, hindi na nagising si Guyu, kinuha niya ang tuyong pagkain at kumain. Sa di kalayuan, ang 10,000 taong spirit ring ng katawan ng Scarlet Fire Monkey King ay nawala na dahil sa oras. Walang alinlangan, ang spirit ring na ito ay nasayang. Ngunit hindi ito paraan. Hindi na kailangan ni Tang Wulan at Guyu ng mga spirit ring ngayon. Sa katunayan, kung ang Scarlet Fire Monkey King ay hindi nagkusa na umatake, talagang ayaw itong patayin ni Tang Wulan. Ang mga Soul Beast na nananatili pa rin sa mainland ngayon, lalo na ang makapangyarihang Soul Beast, ay talagang bihira. Sa sandaling ito, biglang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, naaalala ang Emerald Demon Bird, at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin. Ang Golden Language Plate ay bumuo ng snake formation, sa tabi niya, sa gitna ng snake formation, ang Emerald Demon Bird ay naroon. Kakaiba, ang sugat sa katawan nito ay ganap na naghilom at natatakpan na naman ng mga balahibo. Gising na ito sa sandaling ito, na may isang pares ng mga ruby na mata na nakatingin kay Tang Wulan. Walang pagpupumiglas kay Jinyo na ikinulong ang katawan nito. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, tinitigan ang Emerald Demon Bird, at ayon sa kanyang mga tagubilin, dapat siyang patayin ng direkta. Sapat na ang reputasyon ni Emerald Demon Bird para direktang pumatay sa kanya. Tila naramdaman ng Emerald Demon Bird ang kanyang mali siya, at ang kanyang katawan ay lumiit ng hindi malay, at pagkatapos ay tumingin kay Guyu na nakahiga sa kanyang kondongan. Biglang naglabas ng ilang malulutong na tawag. Nanginginig ang katawan ni Guyu, umangat ang mahahabang pilak mata niya, at bumukas ang malamlam na antok niyang mga mata. Anong ginagawa mo, Xiaokui? Mahimbing na natutulog ang mga tao, ano ang sinasabi mong gawin ko? Tumili. Ilang beses pang sumigaw ang Emerald Demon Bird. Tumalikod na lang si Guyu at umupo, nakatingin kay Tang Wulan sa tabi niya, at biglang nagpout, tatay, sabi ni Xiaokui gusto mo siyang kalabanan. Tinakot mo ba siya ulit? Napatulala si Tang Wulan, naiintindihan mo ba ang sinasabi nito? Tumango si Guyu at sinabing, oo. Ako ang amo ni Xiaokui, syempre naiintindihan ko. Mukhang naguguluhan si Tang Wulan, talaga. Sigurado ka. Muling tumango si Guyu, syempre sigurado ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo. Xiaokui, maganda ba ako? Mabilis na tumango ang Emerald Demon Bird. Biglang tumawa si Tang Wulan, kung gayon, gwapo ba ako? Ang ibong Emerald Demon ay tinitigan siya ng masama, pagkatapos ay itinalikod ang kanyang ulo. Hindi napigilan ni Tang Wulan na medyo natulala sa kanyang makataong hitsura. Ha. Biglang masayang tumawa si Guyu, Tai, maaari mo itong iligpit ng mabilis. Ipinapangako kung hindi ako sasaktan ni Xiaokui. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Bagamat medyo nag-aalala pa rin siya, nang makita ang hitsura ng Emerald Demon Bird, ayos lang ito. At hindi siya natatakot na nasa tabi siya ni Guyu. Jinyu, hayaan mo na. Sa isang pitik ng buntot ni Jinyu, ang berdeng ilaw ay agad na tumaas sa kalangitan, at ang Emerald Demon Bird ay pumailang lang. Walang kamalay-malay na itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay para hawakan ito, ngunit pinigilan siya ni Guyu. Ang ibong Emerald Demon ay nagpusade sa hangin sa loob ng isang linggo, pagkatapos ay ibinuka ang mga pakpak nito at dahan-daang bumaba, sadyang puno ng bilis, at sa wakas ay damapo sa mga balikat ni Guyu, at pagkatapos ay masuyong hinaplos ang kanyang ulo. Sumuko na talaga. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Tang Wulan na may maaaring sumuko ng Soul Beast. Higit pa rito, ang Mutant Emerald Demon Bird sa kanyang harapan ay hindi bababa sa 10,000 taong gulang. Kung ito ay magagamit ni Guyu, ito ay malaking tulong. Ang Emerald Demon Bird ay mukhang napakahusay na kumilos at hindi man lang amoy mabangis, nakatayo sa mga balikat ni Guyu na may mababang kilay, at panapanahong hinihimas ang kanyang mahabang buhok gamit ang kanyang ulo. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Lumibot si Jinyu sa kanya, kumislap ang gintong liwanag at nawala sa kanyang katawan. Xiaokui, tatawagan mo na ang pangalang ito mula ngayon. Ngumisi si Guyu at hinawakan ang Kui Demon Bird. Malisyosong sinabi ni Tang Wulan, mas mabuting tawagin si Kui Hua, na may berdeng katawan at pulang mata, hindi ba ito ay parang berdeng dahon laban sa pulang bulaklak? Tumili. Galit na sumigaw ang Emerald Demon Bird. Nagpout si Guyu, hindi ito gusto ni Xiaokui, kaya tawagin natin itong Xiaokui. Malamig na tinitigan ni Tang Wulan ang Emerald Demon Bird, mas mabuting maging tapat ka, kung hindi, Itinaas ng Emerald Demon Bird ang kanyang ulo at hindi siya pinansin.
Wala itong kahit katiting na pagmamahal sa lalaking nanakit sa kanya noon. Tara na. Inilabas ni Tang Wulan ang kanyang asul na pilak na damo, nakipag-ugnayan sa mga nakapaligid na halaman, at naglakad pasulong habang sinisiyasat ang nakapaligid na sitwasyon. Bago gumawa ng dalawang hakbang, huminto siya at sinabi kay Guyu, saan ka makakaalis sa kagubatan na ito? Sa kabila ng patnubay ng mga halaman, mga espiritong hayop, lalo na ang mga matataas na antas ng espiritong hayop. Tiningnan ni Guyu ang Emerald Demon Bird, at tila may kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Ang Emerald Demon Bird ay huni ng ilang beses. Tumango si Guyu at sinabing, Tai, tama ang direksyon na hinuhusgahan mo. Lumabas ka. Ngunit sinabi ni Xiaokui na may mas nakakatakot na pag-iral sa labas. Ngunit tila tayo ay tao. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, at ang lugar na ito ay lalong naging katulad ng lugar na kanyang hinatulan. Kung totoo man, normal lang sa Soul Beast na matakot sa tao. Ito ay mga tao na patuloy na sumasakop sa kanilang orihinal na lugar ng pamumuhay. Ayon sa kanyang pag-unawa, ang buong paligid ng core circle ng Stardao Great Forest ay dapat na mabigat na ipagtanggol upang maiwasan ang mga natitirang makapangyarihang Soul Beast na magkagulo. Ang mabigat na sundalong ito ay hindi nagmula sa Federation, ngunit ang Spirit Spreading Pagoda. Sa mainland, ang pinakamalakas na lugar ng Shrek Academy ay ang prestihiyo nito. Ito ay mga nagtapos nito sa buong mundo. Ang pinakamalakas sa Tang Sect ay sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan at negosyo. At ang pinakamalakas sa Spirit Spreading Pagoda ay ang kontrol sa mundo ng Spirit Master sa pamamagitan ng Spirit at Spirit Ascension Platform. Ang punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda ay hindi malayo sa Shrek Academy, sa labas ng Shrek City. Hindi rin ito kalayuan sa Stardao Great Forest. Ang pangunahing bilog ng Stardao Great Forest ay palaging nasa kamay ng Spirit Transmission Pagoda. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Kung gusto mong makapasok, kailangan mong magbayad ng napakataas na presyo sa Spirit Transmission Pagoda. Masasabing ang Spirit Spreading Pagoda ay katumbas ng pagpapanatili sa pinakamalakas na espiritong hayop na ito sa pagkabihag. Hindi niya alam kung paano sila nakarating dito ni Guyu, ngunit kung gusto niyang makaalis dito, kailangan niya hindi lamang ang makapangyarihang mga kaluluwang hayop sa lokal na kagubatan, kundi pati na rin, bago umalis, kailangan niyang sumugod palabas ng Spirit Tower. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Tang Wulan na tumingin kay Guyu. Dinala siya ni Guyu sa lugar na ito, at hindi dapat mababa ang status ni Guyu sa Spirit Transmission Tower ngayon. Gayunpaman, wala na siyang alaala ngayon, puro puting papel. Tila siya lamang ang kumuha sa kanya at nakatakas sa pagkubkob sa pamamagitan ng paraan ng paglusot na natutunan mula sa mga lumang demonyo sa Devil Island. Sa pagsulong sa kagubatan, dinala sila ni Guyu ng maraming kaginhawahan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Emerald Demon Bird. Sinabi ng ibong Emerald Demon kay Guyu na kakaunti na ang mga kaluluwang hayop sa kagubatan ngayon, kaya lahat ay karaniwang walang mga pagtatalo sa teritoryo, at lahat sila ay nakatira sa kanilang sariling mga lugar. Sa makatuwid, ang pagkakataon na makatagpo ng isang kaluluwang hayop ay hindi masyadong mataas. Ito at ang Scarlet Fire Monkey King ay kilala ang isa't isa sa unang lugar, at walang magagawa tungkol dito. Sinabi ng Scarlet Fire Monkey King na ang biktima ay nakapasok dito, kaya ito ay dumating, pangunahin para sa pagkain. Ang cultivation base ng Emerald Demon Bird ay tila umabot sa isang bottleneck, at kinailangan itong lunukan ang utak ng malalakas para umunlad. Kaya lang, hanggat ang mga Soul Beast na umiiral pa sa Stardao Forest na ito, hindi sila ganoon kadaling pakitunguhan, at hindi sila nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang Soul Beast King na kumokontrol sa kagubatan na ito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa mga kaluluwang hayop, at hindi ito nang ahas na lumaban. Ano ang hari ng mga kaluluwang hayop? Curious na tanong ni Tang Wulan sa Emerald Demon Bird. Ang Emerald Demon Bird ay nanatiling tulala, pagkatapos ay umiling, ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanginginig, na parang kinikilabutan. For more videos, please like, share.